But I am leaving tomorrow. Reklamo niya. Can you at least give me 1 week? Tumigil ito sa ginagawa, saka humarap sa kanya. Mukhang nakalimutan mo atang may anak kang naiwanan sa Maynila. Bigla siyang natigilan. How stupid of her to forget her own daughter. Dahil sa kagustuhan niyang maalala siya ni Miguel, nakalimutan niya ang anak niya. Uuwi ka dahil kailangan ka ng anak mo. Anito, I will watch over Miguel. Paano si Mr. Smith? Nag-aalalang tanong niya kay Angela. He is outside the country. Imporma nito sa kanya habang pinupunasan ang baril nito. Sa 1 linggo pa ang balik niya at aabangan ko siya sa airport. And then, I'll kill him. Walang alinlangan itong sagot. Mataman niyang tinitigan si Angela pagkatapos itong sabihin ang mga iyon. Gusto niyang malaman kung ano nagtulak sa dalaga para maging isang agent. Tugon nito sa kanya. May gusto lang sana akong intayin sa'yo. Okay lang ba? Nakangisi ito, pero wala sa kanyang paningin kundi nasa baril. Napapalunok siya dahil natakot siyang magalit ito kung magtanong siya ng personal itong buhay. Lalo na at may hawak itong baril. Pero naroon na rin siya. Hindi naman siguro nito gagawin yun. Gusto ko malaman kung bakit ka naging isang agent. Bigla siyang kinabahan nang huminto ito sa pagpunas ng baril, saka walang emosyong bumaling sa kanya. Marahas siyang umiling. Hindi mo naman kailangan sagutin. I'm sorry, I ask you. My parents got killed. Diretsahang sagot ito, dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. She was left speechless. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Nakatingin lamang siya sa walang emosyon nitong mukha. Sorry, yun lamang nasambit niya. I should have asked you. Nakangiting sambit ito, saka binaba ang baril nito sa mesa. I was 10 years old when my parents were brutally killed by a mafia people. Kabilang ang ama ko sa mafiyang yon. He is an assassin. Ang ikaanak ko naman ay isang simpleng may bahay lang. May kapatid ako, 2 babae. Simula pagkabata, alam na namin ang buhay na meron kami at inaasahan na mapapabilang kami paglaki namin sa mundong yun. Dahil mga babae kami magkakapatid, ipapakasal kami sa mga lalaking anak ng mga mafia boss. Pagkukwento pa nito. Pero plano na pala ng ama ko ang kumala sa grupong yun. Kaya naman nang malaman ni ng Supremo, nagalit yun sa papa ko. Kasi sabi nito ang usapan ay usapan. That time, we were about to escape. Nakaplano na ang lahat. Pag-alis na lang namin ang hinihintay namin. And then, humugot ito ng mahabang hininga, saka pinakawalan. Nakatulog na pala ang Supremo. Kaya naman bago pa makaalis, nakaabang na pala sila. Naghihintay sa paglabas namin. Lumabas sa mga magulang ko para isakay ang mga gamit namin. And then, kahit hindi niya nakita ang nangyari dito, pero base na rin sa kwento nito, damang-daman niya ang sakit na nararamdaman nito. Muli ay bumuntong hininga si Angela. Biglang sumabog ang kotse namin. Nandun ang mga magulang namin. Nakita namin kung paano masunog ang mga katawan ng mga magulang namin. And then we saw a bunch of men went into our burned parents. Sunog na siya. Pinaulanan pa ng bala. Tapos, lumabas sa isang kotse ng Supremo. At sa amin siya nakatingin. Bata pa mga kapatid ko. 7 taong gulang pa lang sumunod sa akin. Tapos 5 taon yung bunso. Kaya ako ang tumakas sa mga kapatid ko. Pero huli na. Siyempre, ano pa nga ba magagawa ko? Isang hamak na bata lamang ako noon. Nahuli nila kami. Pero nakatakas ako. Yung mga kapatid ko, hindi. Pinangako ko na gaganti ako sa nangyari sa mga magulang ko. Hahanapin ko ang pumatay sa kanila at babawiin ko ang mga kapatid ko. Kaya ito, lumaki ako sa pamilyang nag-ampon sa akin. Yun ang mag-asawang kumupkup sa akin at itinuring akong parang isang anak. Binihisan, pinag-aral at binigyan ng magandang buhay sa Canada. Nevertheless, I haven't forgotten my bad memories here. So while I'm studying, I am learning combats and martial arts. I learned how to use gun. And then after I graduate, bumalik ako dito sa Pilipinas. Iniwan ko na mga kumupkup sa akin sa Canada. Tapos naging agent ako at nakilala ko si Miguel. Ayun, hanggang ngayon agent pa rin ako. Hindi niya maiwasang hangaan si Angela. Kinukwento nito ang masalimuot na bahagi ng buhay pero hindi man lang ito umiyak.
Kalmado lang ito, pero nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Siya pa nga ang naluha sa kwento nito. Akala niya wala nang masasakit pa sa pinagdaanan niya. But hearing Angela's story just make her heart break in a million times. At hindi niya alam kung paano nito nakakayanan ang mabuhay sa mundo na mag-isa. Pero nagbago ang isip ko na makilala ko naman si Diego sa bangin 3 years ago. Nakita ko kung paano siya nilamon ng galit niya dahil sa pagkamatay ng mga magulang niya. Pati inosenteng mga tao na damay. So I decided to change my plan. Babawiin ko na lang ang mga kapatid ko. After that, magbabagong buhay na ako. Tumango siya. Tama ang desisyon mo, Angela. And I pray na sana mahanap mo mga kapatid mo. Angela chuckled, then wiped her tears. Bakit ka umiiyak? Tanong nito sa kanya. Ako dapat ang umiyak kasi sa akin ang kwentong yan. Huwag mong damdamin ang sakit na nararamdaman ko. You have your own. And you must deal with it. Ang akin ay akin lang. Thanks for listening. You're welcome. Tama na nga ang drama mo. Gabi na. Mabuti pa sunduin na natin si Miguel. Baka ginagapang na ng linta. Nito saka muling ibinalik ang baril sa ilalim ng mesa at nagpaunang lumabas. Sumunod na lamang siya rito. Nasa dalampasigan na sila nang mahagip naman ni Scarlett ang isang parating na bangka. Madilim na. Kaya hindi niya naaninag kung sinong naroon. Kaya naman ang huminto ito sa tabi ng bangka kung saan sila sumakay ni Angela, halos magimbal siya na makilala kung sinong lula nito. Ate Scarlett? Nagtatakang sambit ni Alexis sa pangalan niya. Anong ginagawa mo rito? Hahanapin ko si Miguel. Bulong ni Angela sa kanya na tinanguan lamang niya. Grabing kabang naramdaman niya at hindi niya alam kung anong isasagot sa dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa sobrang kaba. Hindi nito pwedeng malaman na nandito si Miguel. Baka mabalitaan ni Mr. Smith yun at mapapahamak sila. Ano kasi, Alexis? Kasi ano? Architect! Biglang sulpot na nakakairitang boses ni Shara. I'm glad you're here. Come, we have a bonfire party with my friends. Kulot ang noo ni Alexis na nakatingin sa kanya na para bang nanunuri bago bumaling kay Shara. I thought I am just here to check the site. May pinapabago ka raw? Yes. Sambit ni Shara. I'll show you tomorrow. Nito saka mataray ng tumingin sa kanya. What are you doing here? Babysitting Brian? Nakangising tanong nito na ikinainis niya. Well, you're late. He's with us, having fun. Nanlaki ang kanyang mga mata, saka bumaling kay Alexis. Nasa lubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Who is Brian, Ate Scarlett? Malamig na tanong nito sa kanya. Iniwan mo ang anak mo sa Maynila para lang sa Brian na yun? Alexis! Sabi niya, asawa daw niya si Brian. Sabat naman ni Shara na naguguluhan na rin. Asawa? Namamanghang tanong ni Alexis. Kailan ka pa nagkaroon ng asawa? Sa pagkakaalam ko, ang kuya ko lang ang naging kasintahan mo. At patay na siya. Huwag mong sabihin may iba kang lalaki maliban sa kuya. That's enough, Alexis. Mas lalo siyang kinabahan nang marinig ang boses ni Miguel na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Hinapit siya nito palapit at mariing pinisil ang kanyang tagiliran. Hindi niya binalingan ng binata. Nasa kapatid lamang nito ang paningin niya at inaasahan na niya ang reaksyon nito. Kuya? Hindi makapaniwalang usal ni Alexis. Papaanong... What? Oh God, you're alive? But the corpse? Sino yung nilibing namin? Halos pabulong na nitong tanong. It was Diego. Sagot ni Miguel. I was alive all along, but I lost my memory, kaya hindi ako nakabalik sa inyo. And with that, Alexis burst into tears and ran to Miguel to give him a tight hug. Nabitawan siya ni Miguel para tugunin ang yakap ng kapatid. Bumaling siya kay Sarah na naguguluhan sa nangyayari. Animoy nasa maling lugar ito at hindi alam kung paano magsasalita. Nakatanga lamang ito sa dalawa. Oh my God, kuya! Umiiyak na sambit ni Alexis habang nakayaka pa rin dito. We thought you were dead. Akala namin ikaw yung kinremate ni Ate Alexandra. Akala namin ikaw yung abo na nilibing namin. You're alive! Yes, I am alive. Miss ka na namin. Humihikping ni Alexis.
Miss ka na ni Ate Alexandra at Ate Cassandra, ni Mama, at lahat kami. Miss ka na namin. Bumitaw sa pagkakayakap si Alexis na malapad na ang ngiti dito. Umuwi na tayo. I'm sure na matutuwa si Mommy kapag nakita kanyang buhay and... Nakangiti itong bumaling sa kanya at bumalik kay Miguel. And there is Messi. My God, kuya. Wait till you see your daughter. She looks exactly like you. Miguel chuckled. Nakita ko nga sa picture. Ngumiti si Alexis at muling niyakap ang kanyang kuya. I miss you, kuya. I'm sorry. I couldn't remember a lot, but I'm trying my best to remember all of it. Ani Miguel. Kaya hindi pa ako pwedeng umalis sa isla na to. I need to remember all of it here para makauwi ako ng buo at hindi nangangapa ng kung ano-ano. Humarap si Alexis kay Miguel at naguguluhan itong tumingin sa binata. Why not in Manila? You have a lot of memories in there. Mas marami kang maaalala kung nasa lugar ka na kinagisnan mo. Marahas na umiling ang binata. You don't understand, Alexis. If I go home, I might put you all in danger. What do you mean? Wala naman na si Diego, di ba? Ano pang kinatatakot mo? Nakita niyang paglulok ni Miguel at nag-aalangan itong sumagot sa kapatid. At mas nakadagdag doon ang paglapit ni Angela. Just listen to me, Alexis. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko naalala ang lahat. Sa ngayon, intindihin mo muna yon. Naguguluhang tumango na lamang si Alexis. Sandaling katahimikan ang namatawi sa kanila bago yun basagin ang nakakairitang si Shara. Well, why don't we lessen the tension around here and have fun instead? Suhestyon nito. I'm out, sabi naman ni Angela. I don't care. Mataray naman na sambit ni Shara, saka nakangiting bumaling kay Alexis. Let's go, Lex. Wika nito saka hinila si Alexis papunta sa mga kaibigan nito. Kanina architect, ngayon Lex, close na sila? Napakurap-kurap na tanong pa ni Angela. I'm speechless. Wala na akong masabi dyan sa kabit mo, Miguel. Miguel hissed. Anong kabit? Siya. Turo nito kay Shara. Hindi ba? Of course not. Depensa nito, saka siya hinila papunta sa kung saan. Whatever. Angela snorted a leaf. Sila naman ay naiwang nakatanga at nakatingin sa papalayo nitong bulto. So, what is in this island that you like so much na nakalimutan mo ang anak mo? Galit na bungad sa kanya ni kuya niya. Inaasahan na niya na gano'n ang maririnig niya sa kapatid. Alam mo bang hinahanap ka niya sa pagtulog? Umiiyak, tapos ikaw nagpapakasarap dun sa pinutahan mo? Hapon na siya nakaluwas dahil hinintay pa niyang matapos si Alexis sa site na tinatapos ito. Kalaunan, pinakawalan din ni Alexis ang project na yon dahil hindi daw nito kaya ang pagiging feeling close ng Shara. Alexis hates it when someone is calling her with her name, Lex. Naiirita ito. Mas gusto nitong tinatawag siya sa buong pangalan. Isa din sa dahilan kung bakit ayaw na nito sa project ay nang malaman ni Alexa na may pagtingin din pala si Shara kay Miguel. Kagabi pa daw kasi kinukulit ng babae si Alexis sa totoong pagkatao ni Miguel. Pero hindi nito sinabi dahil alam ni Alexis na siya ang totoong mahal ni Miguel kahit na wala pa itong maalala. I'm sorry. Napapahiyang niya saka binuhat ang anak upang yakapin. I miss you, baby. I miss you too, mommy. Sambit ng anak saka siya nito yakap. Mamaya na lang natin ito pag-usapan. Singit naman ni Alexis sa usapan. The dinner is ready. Tumango ang kuya niya na hindi na siya tinapunan pa ng tingin. Alam niyang galit ito sa kanya at hindi niya iyon masisisi. Pero may napuntahan naman ang pagpunta niya sa islang yon dahil nandoon ang binata at buhay. Ang hindi lang niya matanggap ay kinailangan niya itong iwan nang hindi nagpapaalam. Hinabili naman niya ito kay Angela at alam niyang babantay nito ni Angela sa higad na si Shara. Buhat niya ang anak na tinungo nilang hapagkainan. Nilagay niya si Messi sa high chair nito at saka nilagyan ng bimpo para hindi madumihan ang puti nitong damit. How's your project in that island, Alexis? Tanong ng ginang nang makaupo na sila sa kanya-kanyang upuan. I give it up. Walang ganang sagot ni Alexis. It's a waste of my time anyway. Why? Kunot noong tanong ng ginang.
That's a billion-peso deal, Alexis. Bakit mo alam? Mom, if you're in my position, which is not, talagang i-give up mong project na yun. It's not just because I don't like the location. The island is pretty nice actually, but can you imagine building it beside the houses? Hindi lang delikado para sa mga bata. Siyempre, kailangan namin putulin ng mga puno doon na siyang silong sa mga kabahayan. Sino ba naman ang baliw na magtatayo sa tabi ng kabahayan dahil lang gusto niya makita si Kuya Miguel? Bigla ay natigilan ito. Saka inis sa isang tingin ang mga kasalo sa hapagkainan. Lahat ng mga nasa hapagkainan ay salubong ang kilay na nakatingin kay Alexis. Siya ay nahigit pa ang hininga habang abot-abot ang kabang nararamdaman. Binigyan siya ng tingin si Alexis na magtama ang kanilang paningin na kinutan lamang nito ng noo. Batid niyang gusto na nitong sabihin yun. What are you talking about? Tanong ni Cassandra. Miguel is dead, Alexis. Hindi na lamang kumibo si Alexis at nagpatuloy lang sa pagkain. Batid niyang ayaw nitong magsinungaling kaya minabuti na lamang na tumahimik. Mommy, can we watch Moana? Bumaling siya sa anak na inosenteng nakatingin sa kanya. I want to watch it with you. Matamis siyang umiti sa anak, saka hinaplos ang piskin nito. Sure baby, after we're done eating. Let's go out and watch it. Ngumiti ang anak, saka siya nito sinubuan. Tulad ng ipinangako niya sa anak niya, nagpunta sila ng mall para manood ng sine. Ang kotse ni Alexis ang ginamit nila dahil wala naman na itong pupuntahan. Pero dahil mamaya pa ng 9 ipapalabas ng Moana na sinasabi ng anak, namasyal muna sila. Sa parke ang una nilang pinuntahan at hindi pa man sila nakakarating ay gusto nang bumaba ng anak niya para maglaro sa palaruan. Dahil 2 taon pa lang ang anak niya at hindi pa ganoon kalakas para kumapit sa monkey bar, inalalayan niya ito. Sinundan niya ang anak sa tuwing tatakbo ito sa iba't ibang mga palaruan. Masaya ang anak niya, kaya naman masaya rin siya. Pero wala na sigurong masasaya pa kung kasama niya ang ama nito. Tuloy ay hindi niya maiwasang maimahe sila na kasama si Miguel. Napukaw siya sa kaisipan nang biglang tumunog sa bag niya. Hindi yun ang cellphone niya, kundi ang tracking device na ibinigay sa kanya ni Angela. Ayon kay Angela, tutunog lang daw yun kapag nasa malapit ang mismong operator ng tracker. Ibig sabihin nasa parke si Angela at binabantayan sila. Bumaling-baling siya sa paligid upang alamin kung makikita niya doon si Angela. Kilala naman niya si Angela eh. Alam niya kung anong lagi nitong suot kapag nasa misyon. Pero kanina pa niya hinahanap ito, pero wala pa rin. Nagbaba siya ng tingin sa tracker na palakas ng palakas ang tunog. Ibig nang sabihin nun palapit ito sa kanila, ngunit hindi niya alam kung saan ito banda. Bumuntong hininga lamang siya, saka muling ibinalik ang tingin sa anak. At halos tumigil ang pag-inog ng paligid niya na makita kung sino ang kasama ng anak niya. Kahit na nakaitim itong jacket na may hoodie at eyeglasses ay hindi pa rin ito magawang maitago sa kanya ang tunay na katauhan. Nakamask din ito na kulay puti. Dahil doon, hindi niya nagawang maitago ang kasiyahan sa puso niya. Para bang may kung ano sa dibdib niya ang gustong kumawala, na para bang sasabog sa sobrang tuwa. Nakaluhod ito sa anak niya, nakunot naman ang noo, habang nakatingin sa lalaking hindi pa nito kilala. My mommy said not to talk to stranger. Saad ng anak sa kaharap. You are a stranger so don't talk to me. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa. Gusto niyang tanungin ito kung bakit ito naroon, pero hindi niya ginawa. Mas gusto niya ang kanyang nakikita, ang mag-ama niya. Sa wakas ay nagkita na. Your mom is right, he said, and she knows that Miguel was smiling while saying those words. Pumipiyok pa ito kaya alam niyang anong mga oras ay iiyak na ito. And I am no stranger to you, sweetheart. Nanlambot ang puso niya sa sinabi nito. Ang sarap lamang sa pakiramdam na nagkita na mag-ama na hindi nagkaroon ng pagkakataon noon dahil akala niya ay patay na ito. Maging siya ay lumuhod na rin para pantayan ang dalawa. Hi baby! Sambit niya sa anak habang nakahawak sa braso ni Miguel. What's wrong? Who is he? Kunot ang noong tanong ni Messi. Why is she calling me sweetheart? Because he loves you baby. But you said not to talk to strangers.
Inosenteng tanong ng anak. And he is a stranger. Umiling siya. Dahan-dahang hinabad ang hoodie ng binata. Sinunod niya ang face mask nito at panghuli ang salamin. Parang natunaw ang puso niya na makitang umiyak na nga ang binata. Nakita niya rito ang kasiyahan at kagustuhang mayakap ang anak niya. Daddy? Marahas na tumango si Miguel. Saka walang sabi-sabing kinuha ang anak upang yakapin. Maging siya hindi na rin napigilan ang mapaluha sa sobrang tawang nararamdaman. Hinayaan lang niya ang dalawa na magkaroon ng oras sa isa't isa. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng mag-ama niya na magkayakap. Oh God! Mahinang usal ni Miguel habang humahagulhol. I love you, my sweet. I love you too, Daddy. Best movie ever! Sigaw ng anak habang pumabalakpak nang matapos silang panoorin ng palabas. Ay, Moana, you are the mom. Turo ng anak sa kanya, saka tinuro ang binata. And you are the dad. We are a complete family. Yes, we are. Sabat naman ni Miguel. Do you like me to stay with you and mommy? Tanong ni Miguel sa anak nila. Nabuhat nito sa kanang braso habang magkasalikop naman ang kamay nila sa kaliwa nitong kamay. Messi beamed with delight. Yay! Daddy, we will go home together, right? Natigilan siya sa sinabi ng anak, saka naglipat ang tingin kay Miguel na nakangiti sa anak. Yes, baby. Sagot ni Miguel na ikinagulat niya. Miguel! Tawag niya sa pangalan nito. Paano nang sinabi ni Angela? Angela will take care of it, he said, then planted her a kiss in the forehead. I just can't stand being away from you, especially now that I held Messi in my arms. Pero paanong pamilya mo? Nag-aalanong tanong niya sa binata. Paano kung makita ka nila rito? Ang alam nila ay patay ka na. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana imuli niyo po akong subaybayan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Buhayin ng patay. Seryosong saad nito habang nakatingin sa kanya. Problema ba? Kumunot ang noo niya. Pakiramdam niya ay bumalik na ang Miguel na kilala niya. Yung bipolar na Miguel na mahal niya. Do you remember now? Matiim siyang nakatingin sa binata at saka lamang ay tamang hinala niya. Everything? Sabi ni Angela, pwede na ako magpakita kapag may naaalala na ako, hindi ba? Anito sa kanya. Kanina, nang malaman kong sumama ka kay Alexis pa uwi, kinulit ko si Angela na dalhin ako dito sa Maynila. And of course, napapayag ko siya. Nakasunod na kami sa inyo ng mga oras na yon dahil kaaalis niyo pa lang. And Alexis is right. Mas marami akong alaalang narito sa Maynila kumpara sa isla. Bago ako nagpunta rito, sinamahan ako ni Angela kung saan marami akong naalala. Pagkukwento nito. We went to where I work first. Sa agency. And then sa ospital. Kakikita ko pa lang sa ospital. Pero ang dami ko na agad naalala. Tulad nung hindi pa ako gumagamot. Tuloy ay biglang nangati ang palad ko. And then, bigla itong tumigil sa pagsasalita. Saka matamang tumingin sa kanya. She saw both happiness and sadness in his eyes. Hindi niya alam kung bakit ito malungkot. I saw Alexandra, along with her twin children. Doon ko naalala na buntis din pala si Alexandra noon. Masaya ako kasi sa wakas, nakita kong masaya na talaga ang kakambal ko. But I feel a little sad at the same time. Kasi wala ako sa masasayang araw niya, lalo na sa iyo. Pinunasan niya ang luha ng binata na tumulo sa mga mata nito. Now that you're here, bumawi ka. Bawiin mo ang lahat ng mga panahong nawala ka. And I know that there is still a missing piece of your memory. So we will be there to help you find it. What missing piece? Kunot noon itong tanong sa kanya. I already remember everything, Scarlett. And that includes how much I love you. Sumikdo ang puso niya sa narinig na lumabas sa bibig ni Miguel. Hindi niya magawang makapagsalita dahil anumang oras ay bibigay na siya. Parang may kung anong humaharang sa lalamunan niya, hindi dahil sa nasasaktan siya,
dahil iyon sa kagalakang nararamdaman niya na pinipigilan niyang lumabas. And when I loved you, I realized I never truly loved anyone. I realized I never truly loved anyone the way I love you. She cried. Akala ko si Sharon ang mahal mo. Aniya habang nakanguso. Don't ever say that woman's name ever again, Scarlett. Anito na may diin. Kahit na wala ko maalala, alam ng puso ko kung sino talaga ang mahal niya. Kaya kahit na anong pagpapapansin ng babaeng yun sa akin, hindi naman niya nagagawang patibukin ng puso ko. Katulad ng ginawa mo. Remember what I said before? The heart will always remember what the mind forgets. Ngumiti siya, saka dumukwang para gawaran ng halik sa labi ang binata. I love you too. Mahinang sambit niya, saka niyakap na mahigpit ang mag-ama niya. Mommy and Daddy sitting on a tree. K-I-S-S-I-N-G. Tukso ng anak nila sa kanilang dalawa, dahilan para balingan nila ito. Tita Cassandra taught us that, Mommy. Miguel heaved a sigh. I really need to have a one-on-one conversation with my sister. Hindi siya magandang halimbawa sa anak ko. She chuckled. Sinabi mo pa. Diba? I agree. Sambit niya sa katumango. What did you agree for, Mommy? Inosenteng tanong ng anak sa kanya. Nothing, baby. Nakangiting sagot niya sa anak, saka kinurot ang pisngi ng kanyang mag-ama. I love you both. I love you too, Mommy. Sabay na sambit ni Miguel at Messi, dahilan para magtawanan sila. Like father, like daughter. Natatawang wika niya, saka bumaling sa binata. So, what's next? Dahil doon, sumiryoso ang mukha ni Miguel. Face my family and show myself to them. Bigla ay kinabahan siya. Wala pa man ay alam na niya maging reaksyon ng mga ito sa balitang buhay si Miguel. Are you ready? Kinakabahang tanong niya sa binata na nakatanaw na sa bahay ng ina nito. They're all asleep, so I guess we could tell them tomorrow? Tumango si Miguel saka bumaling sa kanya. I have a question. What? Sa 3 taong nawala ako, may asawa na ba ang mommy ko? Seryoso ang mukha nito, kaya malamang seryoso din ito sa tanong niya. Did she marry that Director Castro? Umiling siya. According to Cassandra, hindi pumayag si Alexandra. At ganun din naman siya. Si Alexis hindi rin. Kaya ang alam ko, live-in partner lang muna ang mami mo at si Director Castro. Nakita niya ang paggalaw ng panga nito at alam niyang galit na ito. Kaya naman tumingin siya sa anak niya at nakahinga naman siya ng maluwag dahil mahimbing na natutulog ang anak nila. Did you met him and his daughters already? Umiling siya. Ayaw ni Alexandra na tumapak ang babaeng yun sa pamamahay ninyo. Yung si Director Castro naman, hindi ko pa nakita. Tumangong muli si Miguel, saka lumabas sa driver's seat at lumipat sa passenger seat para pagbuksan siya at para buhatin ang anak nila. Napangiti siya ng walang malay, nayakapin ni Messi si Miguel, saka siniksik ang mukha sa matipuno nitong dibdib. Yun lang ata ang namanan ni Messi sa kanya, ang isubsob ang mukha sa dibdib ng kahit sino nung bata pa siya. Bumaba na siya ng sasakyan at naglakad palapit sa gate para buksan ito. Kaagad na sumalubong sa kanilang kasambahay ng mga Montemayor at inasahan na niya ang gulat sa mukha nito. Sir Miguel? Halos bulong sa hangin na lang nitong usal habang hindi pa rin maalis ang tingin sa binata. Buhay ka po? Oo, manang. Buhay ako. Hindi ako ang nilibing nyo. Napatakip ito ng bibig habang hindi pa rin makapaniwalang buhay si Miguel. Gising na ba si Mommy? Tanong ni Miguel sa kasambahay nila. Gusto ko siyang makausap. Kanina pa pong tulog, sir. Maaga po nagpahinga dahil na stress. Bakit ho? Tanong naman niya. Okay naman siya kanina habang naghahapunan kami. Ayun na nga po, Ma'am Scarlett. Pagkaalis niyo ho, sakto naman ho ang pagdating ni Don Pablo, kasamang pamilya Mendez. Hinahanap po si Ma'am Cassandra. Anang kasambahay ng mga Montemayor na mukhang problemado pa na hinilot ang ulo. Naku, ayoko na nga magkwento sa inyo. Naalog na nga po kanina ang utak ko. Pati ba naman ngayon mas lalong naalog sa kaalaman na buhay pala si Sir Miguel? Saad nito
saka nagpaunang pumasok. Nagkatingin pa muna silang dalawa ng binata bago pumasok sa bahay. Nang makapasok ay wala ng tao, maliban kay Alexis na pabalik-balik ng lakad sa sala. Maging ito ay problemado rin. "Alexis!" Tawag ni Miguel sa kapatid nito, dahilan para tumigil ito sa pabalik-balik at humarap sa kanila. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Miguel. "What are you doing here, kuya?" Tanong nito, saka nag-angat ang tingin sa ikalawang palapag ng hagdan. Malamang ay inaalam kung may taong bababa. "Mom is asleep already." "What happened?" Alex sighed then shook her head. "Lolo happened." "What about Lolo?" Muling tanong ni Miguel sa kapatid. Pinagkasundo niya si Ate Cassandra sa angkan ng mga Mendez. "What?" Napataas ang boses ni Miguel, dahilan para gumalaw ang anak nila na hawak nito. Kaya naman kinuha muna niya ang bata. "Mag-usap muna kayo, dadalhin ko lang si Messi sa taas." Tumango ang dalawa. Inakyat nga niya ang anak patungo sa silid na inuukupan nilang mag-ina. Nilapag niya ang anak sa crib nito, saka pinunasan at binihisan. Pagkatapos, kinumutan niya ito at bumaba sa living room kung saan naroon ang magkapatid. Madilim na ang mukha ni Miguel habang pinakikinggan ang kwento ni Alexis na hanggang ngayon ay nai-stress pa rin. Tahimik lamang siyang umupo sa pang-isahang sofa at pinakikinggan na lang ang dalawa. "So, where is Cassandra now?" Nagkibit balikat si Alexis. "We don't know, but I received a text from her and she's asking me to get all of her things in her condo at hihintayin daw niya ako sa airport." "Saan siya pupunta?" "I don't know. Maybe somewhere far away from here." Sagot ni Alexis. "What should we know? I mean, that man is fine by me. He's handsome, educated person and hot. All in one pack kind of guy. Pero si Cassandra yun eh. Kilala mo naman ang ugali nun. Ayaw niya yung pinapakailaman ng buhay niya dahil tiyak na magre-rebelde yun." Napabuntong hininga si Miguel. "We cannot oppose our grandfather at this point. Kapag ganitong paraan ang ginagamit niya, ibig sabihin lang nun may dahilan siya. And I feel like agreeing to that so-called arranged marriage." Anito, saka bumaling sa kanya. Malamang ay napansin nito ang gulat sa kanyang mukha. "Sa pamilya namin, hindi na talaga maiiwasan na ipagkasundo sa ibang pamilya. But my grandfather always has his reason to do that. Depende yun sa ugali ng mga apo niya. And it happened to be Cassandra. So, kapag rebellious ka, ikaw ang ipagkakasundo." Sagot niya. "Exactly." Seryosong sagot naman ni Miguel. "If not Tanya, then it's Cassandra. Since may asawa na si Tanya, si Cassandra na ang sunod." Katahimikan ang namutawi sa pagitan nilang tatlo. Nasa ganoong sitwasyon sila nang marinig nila ng ingay sa labas ng bahay. At hindi na niya kailangan tanungin kung sino yon. Dahil base na rin sa pagalit itong boses, alam na niya kung sino. Silang tatlo ay sabay na tumayo at humarap sa pinto. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Scarlett dahilan para lumapit siya kay Miguel at mahigpit itong napakapit sa binata. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanila si Alexandra at ang asawa nitong si Jared. "Where is Mom?" Natigilan nito nang tumama ang paningin kay Miguel na nanlaki pa at hindi makapaniwala. "Miguel? Hey!" Yun lamang ang nasambit ni Miguel sa kakambal niya. "Am I dreaming?" Tanong nito sa kadahan-dahang lumapit sa binata. "I know I want you back but..." Hinawakan ni Alexandra si Miguel sa pisngi at nang malaman itong totoo si Miguel, doon na ito bumagsak at humagulhol. Ang kaninang Alexandra na galit na narinig niya sa labas ay biglang nawala. "Is that really you?" Tanong pa nito habang mahigpit na nakayakap sa kapatid. "You're... how? Oh God! Oh my God! We thought you are dead. We already cremated your body and... sino yung nilibing namin?" "It's Diego." "Oh my God! Thank God you're alive!" Masayang wika ni Alexandra, saka hinaplo sa mukha ng kapatid. Tulad niya ay masaya din ito. "Pero kung buhay ka, nasan ka sa 3 taong akala namin patay ka na?" "Nasa isang isla ko. I was sheltered by Lolo Kaloy. Siya ang kumupkup sa akin. Siya ang nagpatira at nag-alaga sa akin sa loob ng 3 taong wala akong maalala." "Wala kang maalala?"
Hindi makapaniwalang tanong ni Alexandra. All these years, we've been mourning for you, Miguel. And all along you're alive and can't remember anything? Ngayon ba, alam mo na ang lahat? Yes, paunti-unti naaalala ko na. Alexandra sighed in relief. Saka na natin pag-usapan to. I want to talk to Mom. I want her to change Lola's mind. But I guess it's not the right time to wake her up. Mukhang mas mabibigla siya kung makita kanyang buhay. Miguel smirked. I can't wait to see that expression of her tomorrow. Alexandra chuckled. Me too. And then, they fist bump. Magkambal nga talaga. Bulong niya sa isip habang pinapanood ang dalawa. Miguel sighed in relief. Sa wakas, tapos na ang isa sa problema niya. Bukas ay haharapin na niya ang ina niya. Bago umalis ang kambal niyang si Alexandra at ang asawa nitong si Jared, nagkwentuhan muna sila. Hindi niya naiwasang manlumo. Ang dami na pala niyang namiss sa 3 taong wala siya. Pero tulad nga ng sinabi ni Scarlett, babawi siya. Speaking of, where is that Scarlett anyway? Nasa kwarto na siya pero wala pa rin ito. Han? He said unconsciously. Kahit naman kasi ang anong itawag kay Scarlett, bagay naman dito. Bumukas ang pinto ng banyo at tumambad sa kanya ang bagong ligong si Scarlett. Nanuot sa ilong niya ang mabangong sabon ni Scarlett. Pinagmamasdan niya si Scarlett habang pinupunasan nito ang basang buhok. Siya lang ba? O mainit talaga ang panahon? Miguel, kasama niyo ang anak niyo sa iisang kwarto. Huwag muna ngayon. Tabihan mo na lang siya. Huwag mo munang angkinin. Bulong niya sa isip habang napapalunok na nakatingin sa makinis at maputing kutis ni Scarlett. Wala pa man itong ginagawa ay naaakit na siya. Kaya naman para hindi siya maapektuhan, sa ginagawa nito ay tumayo siya at kinuha ang tuwalya kay Scarlett at siya na nagpunas ng mahaba at basang buhok ni Scarlett. I'll do it. Okay. Tipid na sagot ni Scarlett. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpupunas nang muling nanuot hindi lang ang mabango nitong sabon, kundi pati na rin ang natural na amoy ng dalaga na unti-unting nagpapawala sa wisyo niya. Tuloy, naramdaman na niya ang pagkabuhay ng pagkalalaki niya. Napamura siya, saka hinapit paharap si Scarlett na nakangisi na. Why do you have to be this sexy, Scarlett? I did not do anything, Miguel. Inosenteng sambit ni Scarlett. Why? That's the point. Aniya, saka dumilim ang mukha. Wala ka pang ginagawa pero binubuhay mo na ang katawan ko. Napakurap si Scarlett. Is it my fault? Yes, and you're gonna have a second bath with me. Sagot niya, saka hinila si Scarlett papasok sa banyo. Mabuti na lamang at bathrobe pa lamang ang suot ni Scarlett. Madali niya itong nahubad at nila niya ang dalaga sa ilalim ng shower. Saka niya binuksan iyon. Hindi niya alintana na may suot pa siyang damit. Sinunggabanan niya ng matatamis na labi ni Scarlett. Isinandal niya si Scarlett sa pader para mas bigyang diin ang kanilang halikan. Para ba siyang uhaw sa dalaga? Ito kasi ang unang pagtatalik nila na lubos na niyang naaalala ang dalaga. Napaungol si Scarlett nang ipasok niya ang dila niya sa loob ng bibig nito. Buong puso namang tinugunan ni Scarlett ang dila niya. Itinaas niya ang 2 kamay ng dalaga para mas mabigyang laya siya sa katawan nito. Kalaunan, bumaba ang pangahas niyang halik. Tumingala si Scarlett para biglang laya siya sa leeg nito. Habang hinahalikan niya ang dalaga sa leeg, sinisimulan na niyang tanggalin ang suot niya. Tulad ni Scarlett, nakahubad na rin siya. Matiim niyang pinakatitigan ng mukha ni Scarlett. Gusto ko nang sundan si Messi. Aniya. This time, I want a junior. Scarlett chuckled. Paano kung hindi junior ang lumabas? I'm fine with it, as long as you are the mother of my child and they are my child. Muli ay hinalikan niya ang dalaga. Pababa, hanggang sa makarating siya sa dibdib nito. In just a second, his length slid inside Scarlett that make her scream. He hushed her. Baka magising si Messi, he whispered. Do you don't want to wake her up, do you? Umiling si Scarlett. Ipinagpatuloy nilang pagsaluhan ng kanilang pagliniig until he slowly pulled out of Scarlett and set her on her feet. The water is washing away their arousal. Miguel kissed her lips softly before giving her a smile.
Maghihintay na ba ako ng 9 na buwan? Nakangiting tanong niya kay Scarlett, nahabol pa rin ng paghinga. Matamis nang umiti si Scarlett sa kanya. We'll see. Muli ay ginawaran niya ng halik sa labi si Scarlett, saka lumabas ng shower area upang kumuha ng tuwalya at binigay kay Scarlett at kumuha lang para sa kanya. Lumabas na sila ng banyo at gano'n na lang ang gulat nila na makita doon si Angela, na buhat ang anak sa dinuduyan. What the? Scarlett? Bulong na sigaw ni Miguel sa kaibigan. How did you get in here, Angela? Angela hissed. What do you expect? I am an agent, expert of akyat bahay. It's you who is reckless. How can you forget to lock your own window? Kung magnanakaw lang ako, kanina ko pa natangay lahat ng gamit nyo. And before asking why I am carrying your daughter, umiyak lang naman na makarinig ng mga asong ulol sa banyo. Saat nito, saka maingat ay binaba ang anak nila ni Scarlett at masama ang tingin na humarap kay Miguel. And before anything else, gustong-gusto kitang batukan dahil sa pagluwas mo ng Maynila na hindi ko nalalaman. Yung inis ko sa'yo, sagad na sa buto ko. You are so reckless. Hindi mo inisip ang kalagayan ng pamilya mo. Buti sana ko na sa iisang bubong lang sila, hiwa-hiwalay ang bahay nila. Ang ingay mo. Nakangiwing pigil niya rito. At least hindi ako umuungol. Normal lang yon sa taong nagmamahal, Angela. Nakangisi niyang ani rito. Ikaw ba? Nagbahal ka na? None of your business. Walang ganang sagot nito. Anyway, I came here to warn you. Nandito na si Mr. Smith sa Pilipinas. With that, Scarlett hold him tight. So be careful. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y muli niyo pong subaybayan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. Nabitawan ng ina ni Miguel ang baso na may lamang tubig. Naiinamin sana nito na makita si Miguel. Hindi ito makagalaw sa kinatatayuan habang nakatanga pa rin sa binata. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Nakaawang ang labi at nanlalaki na ang ngayong namamasana nitong mga mata. Pakiramdam ni Scarlett, nanonood siya ng isang madamdaming teledrama na kung saan ang ina at ang anak ang eksena. Nakakakaba at nakakapigil ng paghinga. Hindi niya alam kung ano susunod na mangyayari. Manang, pakilinis nga na basag. Utos ni Alexis sa kasambahay nila na aligaga naman yung ginawa. Lahat sila ay nasa pagkainan at lahat sila ay hinihintay ang kasunod na reaksyon ng ginang. Hindi niya alam kung kailan ito pupulutin ng katahimikan. She cleared her throat. I should go out with Messi. Sa labas lang kami. Aniya sa mga ito sa kakinuhang anak sa high chair at dinala sa lanay kung saan naroon ng kapatid naman niya na ganoon din ang reaksyon kanina. Nakapikit ito habang nakasandal sa dinuduyan na rocking chair. Kuya? Napamulagat ito saka bumaling sa kanya. I think I have a headache. A massive headache. Miguel is alive and I just blew my mind. Literally. Anito habang hindi makapaniwala. So that is why you went to that island? Dahil nandoon si Miguel? She nodded. Wow! Just wow! Napapailing nitong sambit. I'm speechless. I guess no more father role for me. Mawawalan na ako ng lugar kay Messi. Nalulungkot itong sabi sa kanilingon ng anak niya na naglalaro. Kuya, buhay si Miguel. But that doesn't mean you have no place for Messi. You are her uncle, and you are one of the people who took care of her when she was young. Aniya, nandito man ang ama niya, sana hindi magbagong pakikisama mo sa bata. Mamimiss ka niya kapag nawala ka. Rojun chuckled. I am going to miss her every day. Now that Miguel is back and he's alive, siya nang papalit sa akin, and of course, he has the right because he is the father. Oh well, maghahanap lang ako ng babaeng bubuntisin ko at mag-aanak na rin ako. Biro pa rito sa katumayo. I haven't told you that I bought a condo.
You what? Nabibiglang tanong niya. Kuya, okay ka naman dito, hindi ba? Hindi ka naman nila pinapaalis. And why the heck did you buy a freaking condo? Uwi ka naman sa France. Uuwi ako sa France? Namamanghang tanong nito sa kanya. Tapos kayo maiiwan? Tapos hindi ko na makikita ang pamangkin ko. No way, Scarlett. Mananatili ako. Anito, saka mahulugan ang naging pag-isi. And besides, I have a wedding to ruin. She sighed. Kuya, Jewel is fine now. Stop ruining her life for Pete's sake. Naka-move on na yun. And showing yourself to her is not gonna do anything for the both of you. Nagkibit balikat lamang ang kuya niya na animoy walang narinig. That's the thing about his brother. He is very stubborn. Kung anong ipapasok niya sa kanyang tenga nito, lalabas lang nito sa kabila. So, I guess I have a whole day to spend my time with you and my niece before I leave. Lumamlam ang kanyang mga mata. Hindi ka man na ba talaga mapipigilan? Nope. Baka mag-awgawan lang kami ni Miguel sa bata. Kung si Cassandra lang sana yan, baka pwede pa. Si Miguel yun. I cannot compete with the real father. Do I? Umiling siya. Nope. Miguel is way better than you, kuya. Sa tito pa lang, talo ka na. Rojon chuckled. Tell me about it. At tulad nga ng sinabi ng kuya niya, ay lumabas sila. Nagpaalam na muna siya kay Miguel bago sila umalis at pumayag naman ito. Yun nga lang, may oras sila na dapat umuwi. Dahil bilin niya, hahayaan muna niyang pamilyang mag-usap-usap. They went to zoo when they are all enjoying together. Kung gaano sila ka-enjoy ng kuya niya, mas nag-enjoy ang anak niya. Especially that Bessie saw her favorite animal, the zebra. Messi gets fascinated by the stripes of the zebra. Yun yung nakakapagpa-amaze sa anak niya. Kaya naman buong maghapon, pinapanood lamang nila ang zebra na kumain, magdumi at tumakbo-takbo. Ayos lang naman sa kanya. Ang mahalaga, makita niyang nag-e-enjoy ang anak niya. I'm just gonna go buy us a water. Paalam ng kuya niya na ikinatango niya. Sinundan pa muna niya ng tingin ng kuya niya bago bumalik sa panonood ng zebra kasama ang anak. Narinig niyo ba ang balita? Dinig niyang sabi ng babaeng katabi niya. Si Kendry Maki daw na-kidnap. Kani-kanina lang sa mismong location kung saan nagsushooting ng commercial niya. The other girls snorted. Bakit ko naman kung makidnap siya? Ang sungit-sungit na babae porket maganda at sexy. Kala mo naman magaling niya sa pag-acting. Magaling naman talaga si Kendra. She just won the Best Actress of the Year. So nga, fan niya nga ako eh. Kahit masungit siya, pinapakita niya ang tunay niyang ugali. Doon ako humahanga. Sabat naman ng isang babae. At nag-aalala ako sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaba. Muli ay umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang sinabi ni Angela. So be careful. Baby, let's go find Tito Rojon. Yaya niya sa anak. Inosenteng tumingala ang anak niya sa kanya. Are we coming back? Of course, baby. Hahanapin lang natin ang tito mo. Then we'll come back. Binuhat na niya ang anak sa kanilibot ang tingin ng buong paligid. Naging mas alerto siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may hindi magandang nangyayari. Nang matanaw niya ang kapatid niya na nasa isang stall at bumibili ng pagkain, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit kaagad na natigilan nang may bagay na tumusok sa kanyang tagiliran, dahilan para mahigit niya ang kanyang paghinga. Dumagundong pa sa sobrang kaba ang kanyang dibdib at napapalunok na siya sa sobrang takot, hindi para sa kanya kundi para sa anak niya. Tuloy ay mahigpit siyang napahawak sa anak. Animay mawawala ito sa tabi niya. Kaano-ano mo ang pamilya Montemayor? Anang boses sa likuran niya. Bakit mo tinatanong? Kinakabahang tanong niya rito. Sino ka ba? Huwag kang mag-eskandalo. Pasasabugin ko ang bungo mo. Banta nito, dahilan para mas mangamba siya. Yan bang hawak mong bata ay apo ni Pablo Montemayor? Anak ng namatay na si Miguel Montemayor. Hindi. Pagsisinungaling niya. Hindi siya anak ni Miguel Montemayor. Sinungaling. Asik ng lalaking nasa likuran niya na halos tumalsik pa ang laway. Magkamukha sila. Sasama kayo sa amin kung ayaw mong mamatay ang bata sa mismong harapan mo.
Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Hinawakan siya nito sa braso at nagulat siya nang bigla na lamang may bumahat sa anak niya. Isa ring lalaking hindi niya kilala at alam niyang magkasama ang dalawa. Bakit ang tagal mo? Naghihintay si boss sa bahay niya eh. Anang lalaking may buhat sa anak niya, sa lalaking may hawak naman sa kanya. Madaming tao eh, paano ako makakagalaw? Tara na sa van. Nilingon niya ang kapatid na hanggang ngayon ay nakatalikod pa rin. Pinagdarasal niya na sana'y humarap ito at makita sila. Pero nakalabas na sila sa entrance at lahat, wala pa rin ang kuya niya. Nag-aalangan tinignan niya ang anak niya na kumikibot-kibot na ang labi habang nakatingin sa lalaki. Marahil tulad niya, natatakot din ito. Pinagdarasal na lang niya na sana'y hindi sila mapahamak ng anak niya kung ano man ang pakay ng mga ito sa kanila. Lalo siyang kinabahan nang wala man lang katao-tao sa parking lot. Help us, God! Iligtas niyo po kami sa kapahamakan. Bago pa man sila makalapit sa tinutukoy na van ng mga ito, tumunog ang tracker na binigay sa kanya ni Angela. Kasabay nun, umuugong na tunog na papalapit na motor. And she sighed in relief knowing that she and her daughter is safe. Napahintupan dalawang lalaki sa pag-aakalang dadaan lang ito, pero huminto ito sa tapat nila at sinipa ang lalaking nakahawak sa kanya. Dahilan para matumba ito. Pinanood niya si Angela na ekspertong tumambling sa motor nito, kasabay at mabilis na hablot sa isa pang lalaki ang anak niya. Tulad ng isa, sinipa rin ito ni Angela. Muling nakatayo ang lalaki. Ang lalaking hawak siya kanina at dadakmain sana si Angela sa likod nang sipain nito ang lalaki habang hawak ang anak niya. Naalarma pa siya nang biglay nagsilabasan ng mga lalaki sa van. Tumakbo palapit sa kanya si Angela, saka ibinigay sa kanya ang bata. Go inside! Utos nito at akmang tatakbo na siya nang humarurot pa ang isang sasakyan at tuminto sa tapat nila ng kanyang anak. Miguel! Naiusal niya nang makitang lumabas ng sasakyan ang binata na may kasamang dalawang lalaki na hindi niya kilala. Nagpupuyos si Miguel sa galit habang ang mga mata nito nakatingin sa mga lalaking kinakalaban ni Angela. Kita niya ang pag-igting ng mga panga nito at ang kuyom na kuyom nitong mga kamao. Get inside! Walang emosyong utos ng binata sa kanya. I don't want you to see my bad side. Tumango na lang siya saka muling pumasok sa entrance kung saan sila nilabas ng anak niya kanina. Kuyom na kuyom ang kamao ni Miguel habang naglalakad palapit sa mga kalalakihang pinapatumba ni Angela, pero nagagawa pa rin tumayo. Dahil sa galit na nararamdaman niya, tumakbo na siya palapit sa mga ito at ang unang taong nakita niya ay padaskol niyang hinila at binigyan niya ng suntok. Patrick! The back up! Sigaw ni Angela na humahangos pa. They're coming! Sagot nito, saka lumapit din sa kanila para tumulong. Hindi pa siya nakontento sa ginawa. Muli niyang dinaklot ang kwelyo nito at saka walang awa niyang pinagsusuntok ang lalaki. No one is allowed to hurt my family. No one! Nagtatagis niyang saad, saka presahang sinipa ang lalaki. Nang makita niyang hindi na ito makatayo, sinugod naman niya ang dalawa. Nasa likod niya mga ito, kaya naman hindi nakita ang naging pag-atake niya. Sinipa niya ang isa palayo, saka pinaharap sa kanya ang isa pang tuhurin sa dibdib, dahilan para mapaubo ito. Nahagip ng paningin niya ang palapit na lalaki sa kanya na may hawak na baril. No sweat! Sambit niya, saka mabilis na tumakbo palapit sa lalaki. Kakasapa lang ito, pero naunahan na niya. Nasipa niya ito sa pulsuhan, dahilan para tumilapon ang baril sa kung saan. Muli ay umatake ito sa kanya. Gamit lang ang kamao na mabilis naman niyang sinalubong. Miguel! Dinig niyang tawag ni Angela. Dalihilan para sipahin niyang lalaki na tumilapon at tilingon si Angela. Ngunit gano'n na lamang. Ang gulat niya habang tutok ang baril sa sentido ng musmos na bata. Pinaghalong galit at awa ang nararamdaman niya sa sitwasyon ng anak. Para siyang tinakasan ng gulat niya nang makita nakangiting si Mr. Smith na hawak ng lakas habang nakatingin sa anak niya. I'm so sorry. Yun lang ang nasabi niya sa isip. Ang kawawang anak niya ang humihikbi na at alam niyang takot na takot ito.
She is just 2 years old, for Pete's sake. Hinanap ng kanyang mga mata si Scarlett. Buhat na parang sako lang kung dali naman ng isang kauri ni Mr. Smith. Ang kapatid naman ni Scarlett na si Rojun, wala ring malay na inihagis lang sa lupa. Nagtagis ang bagang niya at akmang hakbang nang mapansin niyang kakalabitin na nito ang katilyo. Kaya naman nanatili siya sa kinatatayuan. Abot-abot ang kaba niya para sa kanyang anak at natatakot siya na baka magkamali si Mr. Smith at may putok iyon sa maliit na ulo ng kanyang anak. Mr. Smith laughed sardonically. I thought you are dead. I thought Diego killed you already. Lucky me, I guess. Pamiluwaso po niya. Muli ay tumawa si Mr. Smith. What a great pleasure to meet you. I only heard a little bit about you and how you ruin all my transactions. You are a great agent indeed, and I love how people like you. Give me my daughter and my wife back. Umangat ang kilay nito. No, Montemayor. You still haven't paid me yet. You have a lot of debt to pay. Name your price. Asik niya. I have a lot of money. Just don't hurt my family. Once again, Mr. Smith laughed and it irritates him. Hindi ka ba marunong magmakaawa? Nasa sitwasyon ng dalawa sa kayamanan mo, pero ang lakas ng loob mong sigawan ako. What a man! Humahangan nito, saka si Moryoso. 100 million for your 2 precious princess. Meet me at my private runway at 8 p.m. sharp. Kapag na-late ka, kahit hindi ko nakuha ang pera, aalis ako at ihuhulog kong dalawa sa ere. Don't bring a sidekick with you or I will blow their heads off. Are we clear? Clear as crystal. Tugon niya. But I will kill you if you touch them, even the tip of their hands. Okay, see you then. Nakangising sambit ito, saka siya talikuran. Nagsipagtayuan ng mga napatumba nilang mga kalalakihan at isa-isang sumunod sa amo ng mga ito. Wala siyang magawa kundi ang panoorin ng mga ito na ipasok si Scarlett sa loob ng van, habang ang anak naman niya ay hawak ni Mr. Smith. At bago pa ito pumasok sa loob ng sasakyan, gamit ang maliit na kamay ng kanyang anak, kumaway ito. Nagdilim ang paningin niya sa ginawa ni Mr. Smith. Kumaway din ito bago sumakay ng sasakyan at umalis. Nasabunutan niya ang sariling buhok sa sobrang galit na nararamdaman habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Nagising si Scarlett sa atungal ng kanyang anak. Hinanap niya kung saan naroon ang kanyang anak at nanlaki ang kanyang mga mata na makita na nasa isang malaking hawla ang kanyang anak. Parang may sumasakal at may dumudurog sa puso niya sa sitwasyon ng anak. Her daughter was crying and sobbing inside that fucking cage. Parang hayop na kinulong, ni hindi man lang binigyan ng mahihigaan ang kawawa niyang anak. Sobrang dungis na at batid niyang gusto nitong lumapit sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang umiyak na lang at magdasal na sana hindi magkasakit ang anak niya. She doesn't care for her own safety. Mas importante sa kanya ang anak niya. Hindi niya alam kung ilang oras ang nilagi nilang mag-ina doon, pero alam niyang gabi na. Base na din sa madilim na paligid sa labas ng abandonadong lugar. Mommy! Iyak nito sa pangalan niya. Mommy! Help me! She wants to. She badly wants to help her poor 2-year-old daughter. Pero paano kung pati siya'y walang awa din ginapos sa bakal na poste? Messi! Anak! Usal niya. Anak! Stay there, baby! Mommy! I want daddy! Pagmamakaawa ng anak habang sumisinok. I want daddy, mommy! I want to go home, mommy! Napatango siya sa tinura ng anak. Yes, baby. We will go home soon. Daddy will save us. Aniya, kahit hindi niya alam kung mangyayari nga iyon. But nevertheless, may tracker na nakakonekta sa cellphone niya. Sigurado siyang madali lang para kay Miguel na hanapin sila. Calm down, okay? Kahit anong pagpapatahan ang ginawa niya sa anak niya, hindi pa rin ito huminto sa pag-iyak. She knows that Messi wants her so bad. Patahimikin niyong batang yan. Biglay umalingaw ang boses ng Bombay na siyang dumukot sa kanila kanina habang papasok sila ng anak niya sa entrance at nakasalubong ang kuya niya. Bigla na lang itong dumating at dinukot sila. Dahil nanlaban sila ng kuya niya, nagawa pa nilang makawala.
Pero mas marami ang alalay nito at nakuha din sila. May 2 lalaking Arabo ang lumapit sa kanila. Imbis na magalit siya at magmakaawa para sa anak niya. Please let my daughter free. Kahit sa tabi ko lang siya. She is crying. Maawa kayo sa anak ko. Please? Pagmamakaawa niya, pero tinawanan lang siya ng 2. Doon ay nagalit siya. Hindi na niya kayang nakikita ang anak niya sa ganoong sitwasyon. Mas mabuting siyang magdusa. Wag lamang ang anak niya. Mga walang puso. Salat sa lipunan. Mga halangang kaluluwa. Sigaw niya habang umiiyak. Kung makakawala lang ako rito, sisiguraduhin kong ibabalik ko sa inyo kung anong pinadanas niyo sa anak ko. I will wait for it. Natatawang saad ng isa. Mga hayop! Singhal niya. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Hindi na siya pinakinggan ng mga ito. Binuksan nila ang hawla kung saan nakakulong ang anak niya. Akala niya ikukunin ito para ilagay sa mas komportableng lugar. Pero, ganun na lang ang hinanakit niya nang binusalan nila ang bata. Wala siyang magawa kundi ang magwala sa kinagagapusan habang pinapanood ng 2, nabusalan ng walang muwang niyang anak. You go to hell, all of you! Sa impyerno kayo mabubulok. I will kill you for treating my daughter like an animal. Muli, tinawanan lang siya ng mga ito at lumabas sa kasinarang hawla at lumapit sa kanyang isa. Do you want to hold your daughter? Tumango siya. Kahit sa loob-loob niya ay galit siya sa mga ito. Gusto niyang mahawakan ang anak at painitin ang kamay nito. Alam niyang nilalamig ang anak niya and she wanted to hug her so bad. Okay! Ang inaasahan niya, pakakawalan siya ng mga ito. Ngunit ganun na lang ang pagkadismaya niya nang luwagan lang nito ang tali niya na siya nakakonekta sa katawan niya at sa poste. Pero hindi naman siya kinalagan. Nakagapos pa rin ang paa at kamay niya. Pagkatapos nun, ay mahigpit siyang hinawakan sa baba niya at pinatingala dahilan para magtama ang paningin nila ng lalaki. If you want to be with your daughter so bad, then crawl. Crawl like a baby. She did. She crawled. Wala siyang pakialam kung magasgasan siya. Ang mahalaga, makalapit siya sa anak niya. Ang mahalaga, mahawakan siya ng anak niya at ipiramdam dito na hindi ito nag-iisa. Humawak ang anak niya sa bakal. Saka nilabas ang maliit nitong kamay na tila ba inaabot siya nito. Nakabosalma ang bibig nito. Batid niyang ang pangalan niya ang sinasambit ng kanyang anak. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang bigla'y hilahin ng tali na nakatali sa paa niya. Dahilan para mapalayo siya sa hawla ng kanyang anak. Para siyang isang bagay na hinila ng lalaki papunta sa kung saan. Napapadaing siya sa tuwing tatama ang katawan niya sa matigas na bagay. Napapikit na lang siya habang ininda ang sakit. Napamulagat siya nang makarinig ng isang boses babae at tinalap niya yun. Nanlalaki ang kanyang mga mata na makita si Kendra na napabalitang kinidnap. Why are you dragging her? Bulyaw niya sa 2, saka siya nito nilapitan. She is not a dog. Bakit niya siya ginapos ng ganito? Mr. Smith told us to bring her into his office. Sagot ng lalaking hila-hila siya. And is that the right way to do that? Sarkastikong natawa pa si Kendra. Hindi lang pala mga kilikili niyong mabaho pati ugali niyo. Unleash her and I will be the one to unleash you, mga sibuyas. I'm sorry, Miss Kendra, but boss said. Tell your boss I don't give a damn about his order. I want this woman unleashed that instant. Kendra commanded. Nakita niya ang pagdadalawang isip, pero kalaunan, sumunod din ang mga kinalagan siya. Lumuhod si Kendra upang alalayan siya sa pagtayo at pagtayo. Okay, shall we go to our boss now? Kulot noong tanong ng lalaki. Miss Mataray. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang bigla siyang sumugod dito at pinaghampas gamit ang kamay niya. Hindi niya tinigilan ng lalaki hanggat hindi siya napapagod. Gusto niyang makaganti para sa anak niya. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y muli niyo po akong subaybayan ang mga susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po!
Hayop kayo! Paulit-ulit na sambit niya habang hinahambalas ng kamay niya ang dibdib nito. Mga walang puso! Nahigit niya ang kanyang paghinga nang mahigpit siya nitong hinawakan sa pulsuhan niya at tinulak dahilan para mapaupo siya sa sahig. Saka siya nito dinuro. Agad namang lumapit si Kendra para alalayan siya. If you don't shut your mouth, I will kill you! Banta nito sa kanya. Saka siya nito dinakot at hinila papunta sa boss nito. Nakasunod naman si Kendra na pilit siyang inaagaw sa lalaki pero hindi magawa. Nang bumukas ang pinto, kaagad na pumasok si Kendra doon. Nakita niya ang nakaupong Arabo. What is this all about? Onion deodorant? Hindi ka pa nakontento na kinidnap ako. Tapos eto na naman, nandadamay ka pa ng mga inosenteng tao. Ngumiti lamang ang Arabo. My love, they are the key to our escape going to Saudi. Their money can make us rich. Don't my love me. Singhal ni Kendra sa Arabo. And I am not coming with you. Kung gusto mong umalis, wag mo na akong isama. Dahil hindi ko masisikmura ang amoy ng kilikili mo araw-araw. Mr. Smith just chuckled and looked at her. Pinasadahan siya nito ng tingin. Hindi ko alam kung anong klaseng don't touch ang sinasabi ni Miguel Montemayor eh. Pasensya na ha, nasaktan ka namin. Nakangising nito, saka umupo at mayabang na pinatong sa mesa ang dalawang paa. Please, let my daughter free. Pagmamakaawa niya. Kahit ang anak ko na lang. Namamanghan tumingin sa kanya si Mr. Smith. Are you kidding me? Siya ang susi ko para makakuha ng ransom money sa pamilya Montemayor. Papakawalan ko pa? What do you want from my daughter? Sigaw niya rito. Lalapitan niya sana ang Arabo pero hawak na siya nito sa isang kamay. Ang bata-bata pa ng anak ko, hindi ka na naawa. Ayos lang sana eh. Ang kaso, nasa hawla siya. My daughter is not an animal. You treat her like an animal and I will make sure that you will pay for that. Nagtatagis ang bagang niyang ani. Let the baby free in that fucking cage. Angil ni Kendra. You don't have the right to treat her like that. Okay, sandali lang naman eh. Aalis na rin tayo dahil hinihintay na tayo ng private airplane ko sa runway. Doon, makikipagkita si Miguel sa akin. Balita nito saka ngumisi. At doon ko kayo papatayin. Nanlakay ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Muling bubanda ang takot sa mukha niya para sa kanilang dalawa ng anak niya. What? Diego is that I have to hit Miguel at his weakest point. And that is you and his daughter. He said that I have to make him feel what Diego feels when his parents died. No! Naiusal niya. Not my daughter, please! You heartless onion! Singhal ni Kendra. Pati inosente dinadamay mo. Anito saka pinaghahampas ang Arabo. You ruthless monster! Get my love out of here! Utos ni Mr. Smith na sinunod naman ng dalawang Arabo. And that woman too. Bring them to the car, now! Wala na siyang nagawa nang hilahin siya ng isa. Hindi gumagana ang utak niya sa pagkakataong iyon dahil nasa panganib na ang buhay nila ng anak niya. Malayo pa lamang ang sasakyan kung saan sila nakasakay ng anak niya, tanaw na ni Scarlett ang pamilyar na bulto ni Miguel. Dahil na rin sa tulong na streetlight ang pribadong paliparan. Nakaitim na black leather ito, itim na pantalon at pati sombrero nito ay itim rin. May hawak na dalawang attache case ang binata at sigurado siyang laman noon ay ang ransom. Sa tabi ng binata naman ang isang motorsiklo. Malamang ito ang gamit nito sa pagpunta. Natatakot siya para kay Miguel dahil mag-isa lamang ito doon. Where is Angela? Looks like we are late. Nakangising sambit ni Mr. Smith. The devil has arrived earlier than us. Anito, saka bumaling sa anak niya na yakap niya. Mukhang importante nga sa kanyang bata. And he's so stupid for not bringing his sidekick with him. What a brave man we have. Hahawakan sana nito ang anak niya. Pero agad niya itong iniwas at masama ang tingin pinukol niya sa Arabo. Don't touch my daughter, sigaw niya. I don't want your filthy hands on her. Mr. Smith just chuckled then. Lumingon ito sa sasakyan sa likuran kung saan naman nakasakay si Kendra. Saka nito kinuha ang cellphone sa bulsa at pumindot. Saka nilagay sa kaliwang tenga.
Dalhin niyo na si Kendra sa private jet ko. Hurry up! After this, we have a wedding ceremony. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng private jet at sa hindi kalayuan nun ay naghihintay si Miguel. Bumaba ang lalaking nasa passenger seat, saka binuksan ang backseat kung saan naroon silang mag-ina at ang arapo. Baba! Utos nito sa kanya. Maingat ang naging pagbaba niya dahil ayaw niyang magulat ang kanyang anak. Kanina kasing kinuha niya ito ay grabe ang takot sa mukha ni Messi. Konting tulog lang, nagre-react ng bata na tila ba natatakot. Grabing trauma ang nararamdaman ng anak niya at wala siyang magawa kundi ang aluin ito ng yakap at halik. Shhh! Usal niya nang marinig ang impit na pag-iyak ng kanyang anak. It's okay, baby. Daddy is here. Aniya, kahit sa loob-loob niya, hindi maayos ang lahat dahil anumang oras ay posibleng may gawin si Mr. Smith sa kanila ng anak niya. Kung siya ay kaya niyang tanggapin ang lahat, pero ang anak niya, musmus pa lang. Marami pang mangyayari sa buhay nito at gusto niyang marating nito ang pangarap. And if she has to sacrifice herself to save his daughter, then so be it. She would rather die than see her daughter in that position. Hindi niya kakayanin. Alam niyang papipiliin ni Mr. Smith si Miguel kung sino sa kanila ng anak niya. At alam niyang mahihirapan ang binata. So she let her to make that big sacrifice. Herself rather than her daughter. Well, well, well. Sambit ni Mr. Smith habang pumapalakpak. What do we have here? A Montemayor? Kakakita ko pa lang sa pangit mong mukha. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na agad ang mukha ko. Natatawang umiling si Mr. Smith. No! I will never ever forget your face, Montemayor. Ikaw? You are the reason why I had to start from the bottom again. You ruined everything. My plans, my transactions, everything. Mahigpit ang naging pagyakap niya sa anak niya dahil sa sigaw ni Mr. Smith. At habang sumisigaw ito, tinututok pa ang baril na hawak kay Miguel. Nagkamali ka ng binangga, Montemayor. Nagtatagis ang bagang na wika nito. You picked the wrong guy to mess with, and that's me. Si Miguel naman ang napangisi, pero wala siya makita kundi galit sa ngising iyon. Ang mga mata nito ay madilim at hindi mababasahan ng emosyon. Nakita niya ang kuyom na kuyom nitong mga kamay. No, Mr. Smith, sambit ni Miguel. You picked the wrong person to mess with, and that is me. Napasinghap siya nang marinig ang pagkasa ng baril sa likuran nila, dahilan para lingunin niya ito. At ganoon na lang ang gulat niya na makita si Angela na tinututukan ng baril si Mr. Smith. Nang laki ang mga mata niya na makitang wala na halos nakatayo na mga alalay ni Mr. Smith. Maliban sa isang lalaki na lumapit kay Mr. Smith, saka ito kinapa. Put them down! Mayabang na sambit ni Angela, saka tinulak si Mr. Smith palapit kay Miguel. She sighed in relief and quietly saying thank you to God. They are safe. I think you owe me one now, Miguel. Anang boses na nanggaling sa private dahilan para biglaan niya ito. Nabalingan. Isang lalaki nakatayo doon at hawak si Kendra. The man is like an Adonis personified. A guy with a lot to brag than him. Napakagwapo at napaka-humble ng itsura. Matangkad at malaki ang pangangatawan. Mas marami ka pang utang sa akin, Zion. Kaya tumahimik ka. The guy named Zion chuckled, then walked down the staircase of the private jet, along with the actress, and just like her, hindi nito na itago ang pagkamangha sa lalaki. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Wika nito. You are still the same Miguel, I know. Wala ka man lang thank you? Ikaw na nga tinulungan, ikaw pa matapang dyan. Ikaw na. Miguel hissed. Shut up! Anyway, iuwi ko na tong magandang binibini sa tabi ko. Baka hinahanap na kasi ng case. Patay ako doon. Fine, Montreal. Walang emosyong ani Miguel, saka bumaling sa isang lalaki. Miguel, call a backup and clear the area. Tumangulang ang lalaki saka dinukot ang telepono sa bulsa. Now, it's me and you, Mr. Smith. 5 months later. Akala ko ba mamamasya lang tayo? Kunot noong tanong ni Scarlett kay Miguel na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Niyayasin itong mamasyal at pumayag naman siya since wala naman ang anak nila sa bahay dahil hiniram ng kuya niya.
3 months after the incident, bumukod sila ng bahay ni Miguel, kasama ang anak nila. Sa mismong subdivision kung saan nakatira ang kakambal nitong sa Alexandra. Naging maayos ang paglipat nila sa bagong bahay. It's like they are living as a family, a husband and a wife, where in fact, they are not yet married. Wala namang sinasabi sa kanya si Miguel. Gusto man niyang buksan ang topic na yun, lalo na kapag sila na lamang dalawa magkasama, ay hindi niya magawa. Baka kasi ayaw naman siya nitong pakasalan. She heaved a sigh. A penny for your thought? Basag ni Miguel sa katahimikang namutawi sa kanila. Ang haba ng buntong hininga mo dyan. May problema ka ba? Saan ba kasi tayo pupunta? Naiinis na niyang tanong dito. Miguel smiled. I want to surprise you. There are a lot of changing after that. Bumalik si Miguel sa pagiging doktor nito sa ospital at nagretiro na bilang isang agent. Kasabay nun ang biglaan din pagkawala ni Angela. Simulan nang mahuli si Mr. Smith at may patapon sa bansa nito. Parang bola na lamang na naglaho si Angela. They lost contact with her. Lahat ng konektado kay Angela nawala. Wala itong iniwang bakas miski isa. What changed about her? Well, her physical appearance dahil tumaba siya. 4 na buwan na kasi siyang nagdadalang tao sa pangalawa nilang anak. Medyo tumaba na siya pero hindi naman gaanong kataba. Ganon din naman siya nung nagbuntis kay Messi. At dahil doktor si Miguel na siyang ama ng batang dinadala niya, ito ang magbabantay sa diet at exercise niya. Hindi siya pwedeng kumain ng unhealthy foods. Lahat ay dapat naayon sa food pyramid na mismong si Miguel ang nag-utos. Pero kapag mga pinaglilihian na niya ang pinag-uusapan, wala namang magawa si Miguel, kundi ang sundin iyon. Dahil kung hindi dito binigay sa kanya mga gusto niya, silent treatment ang abot nito. Nakakatuwa lang para sa kanya dahil masarap pala sa pakiramdam ang pag-aalaga ni Miguel. Hindi niya iyon naranasan nang nagbuntis siya kay Messi. Yung klase ng arugante sa kanya ay sadyang kakaiba. What kind of surprise? Naiinis niyang tanong. It's a secret. Gusto lang kitang yayain sa labas. And where is that outside exactly? It's a secret. Kagat-tabi nitong sambit sa kanya. Just stop asking me and just go with the flow. There might be something in the end of our ride that will lead you to forever. Ano? Nothing. Tipid nitong sambit at hindi na muling nagsalita pa. Siya naman ay tinuon na lamang ang sarili sa labas. Pero nadismaya siya dahil wala siyang makita na kahit ano. Kaya naman pinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Nasa kalagitnaan sila ng isang madilim na lugar nang bigla'y tumirik ang sasakyan ni Miguel. Shit! Why now? Inis na reklamo ni Miguel. Saka in-start ang kotse pero nabigo. I think we run out of gasoline. You think? Taas kilay niyang sambit. I will call someone. Anito, saka bumaba ng sasakyan. Siya naman ay sumunod na rin dahil nakaramdam na siya ng takot. Where are we? Kunot noon niyang tanong habang nililipot ang paningin sa isang madilim na lugar. Puro puno lang ang nakikita niya sa paligid. Walang kahit na anong street na naroon. Tuloy, hindi niya maiwasang matakot. May nakonta ka na ba? I don't know. Wala akong signal eh. Lalong nangunot ang noon niya nang sabihin niya ni Miguel habang nililibot na rin ang paningin sa paligid. Why is this place so dark? Napahawak siya kay Miguel. Let's stay inside the car. Nakakatakot ang lugar na to. Baka may mga mythical creature na nakatira dito, like aswang, tikbalang, manananggal and all. Miguel chuckled. There is no such thing, baby. Sa libro mo lang mababasa ang mga yun. Anito, saka siya hinila at pinasok sa passenger seat. You know what? Why don't you stay here and watch our car instead? Ako maghahanap ng signal para may sumundo sa atin dito. Wala siyang magawa kundi ang sumunod na lamang. She wants to get out of that place as soon as possible. Sinundan niya ng tingin ang papalayong si Miguel habang nakataas ang kamay nito at naghahanap ng signal. Mas lalo siyang kinabahan nang biglay na wala sa paningin niya si Miguel. Binuksan niya ang bintana at hinanap si Miguel. Babe! Tawag niya. Babe, bumalik ka na! I'm getting goosebumps already. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na bawal iwanan ng buntis. Miguel! Come back here!
Ang dibdib niya ay sobrang kaba. Hindi na niya marinig ni anuman kay Miguel. Did he just leave her in the darkness? Anong klaseng lalaki mangiiwan ng babae sa gitna ng dilim? Lalo na't buntis. Damn it, Miguel! If this is some kind of a joke to you, hindi ako nakikipagbiroan. Come on out now! Kapag ako naalisan dito, ikaw ang sisisihin. Natigilan siya. Nang bigla ay lumiwanag ang buong paligid. Ang kaninang madilim ay nagkaroon ng liwanag. Bawat magkakahilerang puno, may nakasabit na tagi-isang bumbilya. Sa unang puno, mayroong isang maliit na chalkboard na may nakasulat na, "Here's to love and laughter, to happily ever after." Sa tabi naman ng chalkboard, may dalawang arrow. Isa na nakaturo sa kaliwa at may nakasulat na, "Follow this path if you don't want to live with me." She started and stared at the left side. Bakit naman siya pupunta doon? Ang dilim. At kahit naman maliwanag, hindi pa rin siya pumupunta doon. Sa isang arrow naman kung saan nakasulat ang, "This side will take you to your forever." May ilaw na magkakasunod na lantern, papunta sa kung saan. Naglakad siya patungo sa tinutukoy nitong forever. Habang humahakbang, grabing bilis ng tibok ng puso ang nararamdaman niya. Maging ang paghinga niya ay palalim ng palalim habang sinusundan ng mga ilaw. Ayaw niyang mag-assume, pero iba yun talaga ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya, yun ang pinakahihintay niya. Is this the surprise he is talking about? If it is, then she was indeed surprised. Habang naglalakad siya, hindi pa man siya nakakarating may natanaw na siya. Sa pinakahuling ilaw, napangiti siya na makita roon ang dalawa niyang kaibigan na hindi pa niya nakikita magmula nang dumating siya sa Pilipinas. Kumaway ang dalawa sa kanya at pinagmamadali siyang maglakad. At dahil nga sa buntis siya, mabagal talaga ang naging lakad niya. "Ano ba yan, Besh? Bakit ang bagal mong maglakad?" Reklamo ng hindi pa rin nagbabagong si Liam. "May laman lang ang tiyan eh." Ngilitian lang niya ito, saka bumaling kay Chad na hindi na alos niya mamukaan. He had changed. Nagparitoke ata. "Chad?" Paniniguro niya. "The one and only." Anito, saka siya niyakap. "Nagbago na mukha ko pero ang masangsang na bungangan, Liam, hindi pa rin." "Che, at least ako hindi rito kada." Sumbat naman ito, saka pinagkrus ang kamay. Umirap naman si Chad saka may binigay sa kanyang isang puting rosas. "Eto, pinabibigay ng sweet mong knight in shining armor. Debutant lang ang peg." She chuckled, then accepted the white roses. "Thank you." "Hala, Gora nasa prinsipo naghihintay sa pinakadulo. Maraming babae doon. Sige ka, baka magpapiesta ng kagwapuhan noon." "Sinong mga kababaihan?" Kunot noon niyang tanong. "Basta, madami." Segunda naman ni Chad, saka biglang kinilig. "Bilisan mo na para matapos ito at makita ko ng gwapong kasama ng knight in shining armor mo." Bigla ay nagdilim ang paningin niya. Ang kaninang mabagal na paglakad niya ay naging mabilis. Mabuti na lamang at patag ang daan. Mas mapapadali siya sa paglalakad. Muli, napahinto na naman siya nang may makita ang magkakapatid na sina Alexandra, Cassandra at Alexis, at isa na namang chalkboard na may nakasulat na, "You are the peanut to my butter, twinkle in my eye, shake to my bake, blue in my sky, sprinkle on my sundae, flip to my flop, bumble to my bee, jewel on my crown, milk to my shake, spring to my step, beat to my heart, love of my life." Cassandra snorted. "Ang OA! Pwede naman niyang sabihin na lang sa'yo bakit kailangan dito pa?" Reklamo nito. "Palibhasa, walang nagpaparamdam sa'yo ng espesyal, kaya pati moment ng iba sinisira mo." Sumbat naman ni Alexandra na kapatid, saka humingi sa kanya at binigay ang isang puting rosas. "Follow the path and it will lead you to your forever." Cassandra then gave her a white rose. "Kape lang ang may forever. Bitter?" Nakangiwi namang sambit ni Alexa. Cassandra snorted. At least, hindi siya pinagkasundo sa kung kani-kanino lang. Alexis just rolled her hands and eyes at Cassandra, then smiled at her. "I am very happy for you." She smiled sweetly. "Thank you." "Go already."
Sinod. Muli, nagpatuloy siya sa paglalakad. Tinahak niya ang daan kung saan magkakahilera ang ilaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang matanaw naman niya ang kuya niya. Hindi na niya naiwasan ang mapaluha. Nalito din ang kuya niya. At sinusuportahan siya sa kung ano man ang naghihintay sa kanya. Her brother is wearing a suit. Ang gwapo nito sa suot. Nakaayos din ang buhok nito na dati ay sobrang gulo. And unlike others, he is holding a bouquet of white roses. Mga pakulo ni Miguel, pati ako dinadamay. Masama ang mukha nitong sambit, pero alam niya na masaya ito para sa kanya. Anyway, I'm happy for you. Anito, saka bumuntong hininga at ngumiti sa kanya. Alam ko na madalas na hindi tayo nagkakasundo. And you know that it's a sibling thing, right? Tumango siya. Alam ko naman na minsan pinagdarasal mo sa Diyos na sana hindi ako naging kuya mo. And I do too. But the thing is, I did not mean all of it. You are one of the best things I ever had in my life. You are my sister, the one and only princess of my life. And now? He heaved a sigh. It's hard to let you go. Ang hirap lang napakawalan ng taong pinaka-importante sa'yo. But, do you know that I cannot keep you forever, Knight? Muli, tumango siya. Hindi na niya napigilan ang luha niya at mapahigpi nang haplusin ng kuya niya ang kanyang pisngi. Wala pa man sa pinakatotoong magpapayak sa kanya, pakiramdam niyang naubos na ang kanyang mga luha sa sobrang pag-iyak. Kuya! Naiusal niya sa gitna ng kanyang paghigpi. Maging ang kuya niya, hindi rin napigilang maging emosyonal. I love you, Scarlett. You and Messi are my happiness. But I guess it's not my role to take of you both, even if I wanted to. We love you too, kuya. I love you. That's it. Sambit nito, saka siya niyakap. Because there is the man in the end, you can love you more than you do. Wala man si Papa at Mama para makita yun. Alam kong masaya sila para sa'yo. She chuckled and wiped her tears. I know. So go. Don't keep your man waiting. At dito na po nagtatapos ang 20 kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y muli niyo akong subaybayan sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po! Muli ay tumango siya at naglakad upang sundan na naman ng mga ilaw. Napakunot ang noon niya na makita naman sa isang malawak na parte at 3 lalaki na hindi pamilyar sa kanya na nasa isang maliit na entabladong naroon. Sa paligid nun, may mga kulay pink at puting lobo. Miguel's favorite color and hers. Kunot ang noon niya habang pinakatitigan ng 3 na makalapit siya sa mga ito. Ang mga ilaw ay hindi na katulad ng ilaw na nakita niya. This time, it's a spotlight. Nakatutok ayon sa 4 na lalaki. Ang isang lalaki na may pulang buhok at sobrang putla ng kutis pero sobrang gwapo naman at napakaganda ng ngiti ay nakahawak sa isang keyboard. Ang isang lalaki naman ay nasa gitara, may earphone na nakasukbit sa leeg nito. Itim ang kulay ng buhok nito at kumpara sa nauna, hindi ito nakangiti pero hindi pa rin ito naalis ang angking kagwapuhan. The other man is wearing a bonnet, so she couldn't tell what is the hair color. Sa drum naman ito nakatuon. The other man has a brown long hair and is holding a violin. Matiim ito nakatingin sa kanya habang nakangisi. I'm Limuel Montemayor. Pagpapakilala nito sa kanya. 3rd cousin of Miguel. Hindi na nito natuloy ang sasabihin nang biglay ihagis ng lalaking kulay itim ang buhok ang earphone nito sa nagngangalang Limuel. Stop flirting! Angil nito. If you don't want to get into Miguel's nerve once again. The guy named Limuel chuckled. Chill, brother. Why so grumpy? This is supposed to be an important occasion, pero yung mukha mo parang na Biyernes Santo. Shut up! Singhal nito. You too! Stop arguing! Napalingon siya nang may magsalita sa likuran niya, pero hindi yun ang inaasahan niyang tao. Muli, nangunot ang noon niya na makita ito. Parang kilala niya ang lalaki,
pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. I'm Zion. Bigla ipagpapakilala nito, saka umakyat sa entablado at nagtungo sa mikropono. Sumenyas pa ito sa mga kasamahan na siyang naging dahilan upang tumuon ang mga atensyon ng mga ito sa hawak nila mga instrumento. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang tunog na nilalabas ng mga ito sa instrumento at kay Zion na natuon ang atensyon niya nang kumanta ito. Kay Rami ng babaeng aking nakilala. Dito sa puso ko, tunay kang nag-iiba. Lagi kang naaalala. Sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka. Sadyang naiiba ang iyong ganda. Ang iyong mga ngiti sa aking langit na kapag kapiling kay anong saya. Huwag mong sabihing may mahal ka na, pagkat ito ay hindi makakaya. Ikamamatay ko pag nakuha ka ng iba. Kay hirap na pigilan ng puso't damdamin. Ang malayo sa iyo ay pagdurusa para sa akin. Lagi kang naaalala, sa panaginip ay kasama. Alam mo bang minamahal kita? Para sa akin ay bukod tangi ka. Sadyang naiibang iyong ganda. Ang iyong mga ngiti sa akin ay langit na. Kapag kapiling kay anong saya. Akala niya tapos na mga ito, pero hindi pa pala. Dahil nagsimula na namang tumipang lalaki na nasa keyboard. Ang inaasahan niya ay si Zion, ang siyang kakanta. Pero nahigit niya ang kanyang paghinga nang marinig niya ang tinig ni Miguel at hinanap niya ito. Ang gusto niya ay makita ito. Ang puso niya ay hindi na normal ang pagtibok. This is the moment she is waiting for. The moment she is waiting for so badly. Ito na talaga. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. Dahil madilim, hindi kaagad niya nahanap ang binata. Kung hindi pa dahil sa spotlight na siyang humanap sa binata, hindi pa niya ito makikita. Naging emosyonal na naman siya na makita ang binatang nakasuot ng itim na suit. May hawak itong bouquet ng iba't ibang kulay ng rosas. Nakangiti ito na humakbang palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay sa kanya lamang nakatingin. That song! She wants to get over it already and say those words. Hindi niya na pinatapos pa ang binata dahil kaagad na niya itong niyakap sa kahinalikan. Napaungol si Miguel. So? Kunot noon niyang tanong sa binata. Ano na? Napailing si Miguel habang natatawa. Pwede bang patapusin mo muna ako? She rolled her eyes. Doon din naman tayo pupunta eh. Tumalon ka na lang. Ang tagal kaya ng kanta na yan. Gusto ko na matapos to para diretso simbahan na. It's your birthday. What do you mean? Hindi ka ba magpo-propose? It's your birthday, Scarlett. Sabi ko diba may sorpresa ako sa'yo. And this is it. Anito na talagang seryoso ang mukha. Kaya tuloy hindi niya mapigilan ng mandumo. I hate you! Singhal nito. Sa kanya ito tinalikuran. Pero natigilan din nang niyakap siya ng binata sa likod. Do you want to hear a joke? He whispered huskily. Inis niyang tinanggal ang kamay nito. Saka humarap sa binata. Miguel, you don't do joke. Wala kang sense of humor, remember? Fine. This is a serious joke then. Seryosong wika nito. So, do you want to hear my serious joke? What? Inis niyang tanong. Knock knock. Who's there? Walang ganang tugon niya sa binata. Mary. Mary who? Kunot noon niyang tanong. Marry me. Sambit ni Miguel, saka lumuhod at nakatukod ang isang paa sa lupa. Ang kanang kamay nito ay nakalahat sa kanya at may hawak na singsing. Nahagip ng paningin niya ang mga kababaihan na sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pero hindi na niya iyon pinansin. Nasa binata lamang ang paningin niya. Tulad ng karaniwang reaksyon ng mga babae kapag nagpo-propose ang isang lalaki sa kanila, ganoon din ang reaksyon niya. Ang inis na naramdaman niya sa binata ay biglang nawala. Tuwa ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib na para bang dinuduyan siya noon. Ang paghinga niya ay hindi rin naging normal. Oh God! She cried while jumping. Pero kaagad ding tumigil nang maalala ang buntis nga pala siya.
Napatakip na lamang siya sa bibig, saka pinunasan ng kanyang mga luha. Kanina, akala niya magpo-propose na si Miguel sa kanya, kaya labis ang tuwa niya. Pero sinabi nitong surprise lamang nito iyon para sa birthday niya. Nainis siya rito. Pakiramdam niya napakalaking asyumera niya. Pero nang lumuhod ito sa harap niya, doon na siya siguro. "You're so bipolar, Miguel. I don't know when you're serious and when you're not." Kumunot ang noo ni Miguel na para bang hindi ito inaasahan ang sagot niya. "I am serious. I am proposing. So, will you marry me?" Ganun na lang yon. Pagtataray pa niya. Wala bang speech katulad ng mga nakikita ko sa mga telenovela, sa mga K-drama? Simula nang magbuntis siya, nakagiliwan na rin niyang manood ng mga K-drama dahil sa kapatid ni Miguel na si Cassandra. Siya naman tuloy ay gusto din niyang maranasan at marinig sa binata ang mga speech na nakikita niya sa mga napapanood. Miguel sighed as if he is losing his patience. "Babe, will you accept me as your future husband? Will you take me for who I am? I am not good at expressing myself, but there is one thing I am sure of, that you are the woman I want to spend the rest of my life with. Without you, I am nothing. Walang kulay ang buhay ko. Love speaks no language, but mine does." "Pretty well. My eyes talk to yours, in a code that no one can tell. Love was supposed to be blind, but mine was not at all. I knew when we first met that for you, I would fall. I love you. So babe, will you be the queen to this king? Will you marry me?" She smiled. Hindi na niya kailangan pang isipin ang sagot niya. Dahil kung meron mang bagay na pinagkakasunduan ng puso at isip niya, yun ay ang sagot na hinihintay ng binata. "Yes, babe. I'll marry you." "Dr. Montemayor, the operating room is ready for your next operation." Imporma sa kanya ng nurse na tinanguan naman niya. "Okay, give me 5 minutes." Aniya, saka kinuha ang lab coat niya at inaayos ang mga record na tinanguan naman niya. Nang matapos, kaagad siyang lumabas sa opisina niya. "Laika, ikaw muna sumagot ng lahat ng tawag ko. If it's important, please write it down. If it's not that important, wag na. And if it's a prank caller, pakisabi get lost." "Yes, Doc." Sambit nito at akmang kukuha na ng papel nang muli ay tumingin sa kanya. "Paano po kapag si Ate Scarlett?" "Tawagin mo ko kahit na nasa ER pa ako." "Yes, Doc." "Thank you." Tugon niya, saka lumabas na. Nasa hallway na siya na makasalubong niya ang kanyang kapatid na si Alexandra. Nangunot siya na makita kung gaano nakalaki ang tiyan niya, pero hindi pa rin to kumukuha ng maternity leave. Pinagbubuntis nito ang sumunod sa kambal nitong anak. Maging ang kanyang asawa na si Scarlett ay nagbubuntis rin, pero sa pangatlo naman na nilang anak. It's been 2 years since they had their second child, Sean Miguel. Gusto ng lolo niya na isunod ito sa pangalan niya, pero ayaw niya. Mas gusto niya yung may sariling pangalan ng anak niya. So Scarlett and him decided to name him Sean. And now, they are going to have their third child. And Scarlett, his wife's due date is this month, December. "Hindi ka pa ba magpapahinga?" Kunot noong tanong niya sa kapatid na kung hindi pa siya nagsalita, hindi pa siya mapapansin. Umiling ito. "Marami pa akong pasyente. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Di ba due date na ng asawa mo ngayon? Dapat nandun ka sa tabi niya." He sighed. Yes, he wants to be by her side in the toughest time, to give his wife support. Pero dahil sa busy siya sa trabaho niya, hindi niya makakasama ang asawa. "May operation ako. Baka hindi pa naman siguro manganganak si Scarlett." Alexandra chuckled. "It's already the last week of December. 2 araw na lang, Pasko na. Would you consider her giving birth at Christmas Eve?" "What's wrong if she gave birth at Christmas Eve? Anyway, good luck to your operation." Anito saka ngumisi. "I hope you survive it." Kumunot ang noo niya. "What do you mean?" Nagkibit balikat lang ang kambal niya, saka nagpaunang umalis na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. What's wrong with giving birth in Christmas Eve? Napailing na lamang siya habang sinusundan ng tingin ang papalayong kapatid. Nang mawala ito sa paningin niya, ay kagad naglakad na rin siya patungong OR.
Nasa hallway pa lang siya nang bigla ay mainis siya na makita si Carla na nasa tapat ng pinto ng OR na may dalang isang kulay pink na regalo na mas lalong nagpakunot ng kanyang noo. Magre-regalo lang kulay pink pa? Bulong niya sa isip. He disliked the color pink because of his mom. Nung bata kasi siya mukha siyang babae. Idagdag pa na doon ang mahaba niyang buhok na mas lalo nagpalito sa marami kung ano ba talaga ang kasarian niya. Even his mom got confused sometimes. Kaya naman imbes na kulay asul na damit ang bilhin niya dito, ay yung mga kulay pambabae pang damit ang binibili. At mas lalo na ang pink na may tatak pa na Barbie o kaya ni Hello Kitty ang binibili. That is the reason why he disliked the color pink. It makes him remember his childhood life. What do you want? Walang emosyong tanong niya kay Carla. Ngumiti ito sa kanya saka inilahad ang regalo. I just want to give this to you. Nagbaba siya ng tingin sa nakalahat nitong kamay kung saan naroon ng regalo. Saka muling nagkangat ng tingin kay Carla. Carla, may I remind you that we are step-siblings and I have a wife. Isang taon na rin nakakaraan simula nang tanggapin ng pamilya nila ang ama ni Carla. Nagpakasal ang mami niya sa daddy nito pagkatapos silang pumayag. At hindi niya alam kung bakit habol pa rin ang habol sa kanya si Carla. Gayong alam naman ito na may asawa na siya. Carla chuckled. Marami na sa panahon ngayon ang nangangabit. And I will tell you, it's gonna be fun. Huwag mo kong itulad sa mga lalaki mo nagtataksil sa asawa. Aniya, I love my wife and I intend to keep it that way. And if that gift you're holding is for me, I'm sorry to disappoint you. But no, thank you. Carla laughed. What's funny? Inis na tanong niya. Alam ko namang ayaw mo ng kulay pink eh. Wika nito. If this gift is meant for you, then I will wrap it with paper instead. Ikaw ang tipo ng tao na mas gusto sa mga plain and simple. Just like your wife. But don't get me wrong, your wife is beautiful. Eh para kanino yung regalo? Tanong niya. For your daughter. Sagot nito. She asked me to buy her this before at dahil busy ako masyado sa trabaho ko, hindi ko na naalala. And why the hell it's pink? Tanong niya, saka ay minuestrang regalo. Pwede mo namang lagyan ng ibang kulay. Bakit pink? Nakangiwing reklamo niya. Just to annoy you, brother. Sambit nito, saka binigay na sa kanyang regalo. Oh well, magkita na lang tayo sa Christmas Eve ha? Thank you for this. You're welcome, brother. Tugon nito, saka siya tinapik sa balikat at naglakad paalis. Magkikita rin pala kami sa Christmas Eve. Bakit hindi lang doon binigay ang regalo? Bulong niya sa sarili, saka pumasok na sa OR. Good morning! Bati niya sa mga naroon. Natigilan pa siya at isa-isang tiningnan ng mga doktor na naroon. O doktor bang matatawag ang mga yon? They are just interns for Pete's sake. Bakit walang doktor? Bakit kayo? Kunot noon niyang tanong. May 4 na interns na nandoon sa loob at 2 nurse. Dok, sabi kasi ni Dr. Alexandra, kami daw ang sasama sa inyo dito sa ER at panoorin kayo mag-perform ng operation. Damn his sister! Alam naman itong hindi siya makakapag-concentrate kapag nagtuturo habang nag-ooperate. Ano bang akala ni Alexandra sa kanya? Ito malamang ibig nitong sabihin kanina. And why the hell it's in the OR? It should be in the operating theater, hindi sa OR. Mukhang binubisit siya ng kapatid niya talaga. He sighed. Wala na siyang magagawa. Alangan namang ipagtabuyan niya ang mga intern. Would you help me too? Huwag lang kayong manood at tumunganga. Tumulong din kayo. Yes, Doc. Sagot naman ng isa. Tinulungan siya ng isang nurse na isuot ang surgical gown, gloves at mask. Ang isa naman sa mga nurse ay inilapit sa kanya mga gagamitin niya. Humarap siya sa mga intern. Listen, what you're about to see is a real operation. Wala tayo sa operating theater kung saan talaga sinasagawa mga ganitong klase ng pag-aaral. Lalo na sa inyong mga intern. We are having a real patient here, interns. Real blood, real body organs, and real life savings. Hindi manikin ang gamit natin. Kaya naman huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Ako lang magsasalita at mag-uutos sa inyo. All you have to do is follow my instruction, observe, and write down all the things you have learned for today's operation. Dahil sa susunod na may operasyon,
hahayaan ko kayong mag-perform. Understand? Yes, Doc. They echoed. Nasa kalagitnaan sila ng operasyon nang biglang bumukas ang pinto ng ER, dahilan para magsilingunan silang lahat. Nandaki ang kanyang mga mata na makita si Cassandra doon. What the? Naiusal niya na hindi pa niya naituloy nang bigla ipiyasok ng isang stretcher at nakahiga roon ng asawa niya habang namimilipit sa sahig. Tuloy, naiwan niya ang pasyente niyang kakabutas lang niya sa may tiyan at dinulugan ng asawa. Hindi dito ang delivery room, Cassandra. Aniya sa kapatid. Why did you brought her here? I panicked! Sambit nito habang nanginginig na mga kamay. Kapag ganito nagpapanik na ako, hindi ko na alam kung saan ang delivery room na yan. Basta hinanap kita at nang sabing nasa OR ka, dito na ako pumunta. Hindi na niya sinagot ang kapatid niya at hinawakan na lamang si Scarlett sa kamay na kanina pang humihiyaw sa sakit. Babe, are you okay? Do I look like I'm okay? Singhal nito sa kanya habang humahangos. I'm between life and death. Aha! Palabas na ang ulo niya, Miguel. Nararamdaman ko na ang ulo niya. Shit! Mura niya. Saka kumuha ng kumot sa cabinet at kinubutan ng ibaba ng asawa. Saka pinabuka. Les, pakitignan nga siya sa baba. Utos niya sa kapatid. Saka naman dilulugan ang pasyente naman niya. What? Nag-aalalang tanong ni Cassandra. How am I supposed to know if she's giving birth already? Hindi ka ba nakikinig? Nasa ragusan ng anak ko. Ibig sabihin manganganak na. Dapat alam mo yun. Namamaang tumingin sa kanyang kapatid. I'm sorry, nagpapanik ako. Saad ng kapatid, saka sumilip sa gitnang parte ng asawa niya. Palipat-lipat ang ginawa ni Miguel. Pagkatapos niya sa pasyente niya, pupuntahan naman niya ang asawa niya na parang alarm ang boses. Babe, iri lang, okay? Paalala niya sa asawa. Breathe in and breathe out. Utos niya sa asawa. Baka sumilip sa pagitan nito. Nakita na niya na malapit na nga itong lumabas. Kita na niya ang bunbunan ng bunso niya. Abot langit ang tuwa niya, pero nandoon pa rin ang kaba sa puso niya na baka mapahamak ang anak niya. Aha! Sigaw ni Scarlett. Hindi ko na kaya, Miguel. Ang sabi niya kanina, walang mag-iingay. Pero ngayon ay may maingay na. Kung bakit ba naman kasi sa OR pa dinala ni Cassandra ang asawa niya, imbes na sa delivery room. Doc! Sigaw ng isa sa mga nurse nang bigla ay tumunog ang monitor. Damn it! Mura niya, saka maling lumipat sa kabilang pasyente. Natataranta na siya at hindi na niya alam ang gagawin niya. He performed a CPR for the patient. Maging ang mga interns na naroon, hindi alam ang gagawin. Ganito pala ang pakiramdam ng dalawang pasyente. Mas nakakatakot kaysa sa daan-daan niyang pasyente nang mag-medical mission sila. Kuya! Sigaw ni Cassandra. Nakalabas na ang ulo niya. Kuya, ang cute niya! Narinig nilang bumubulong ang kapatid dahilan para mainis siya. Hindi ba nito alam na nasa OR sila at may operasyon siyang ginagawa? Nagpapanik pa rin kaya ito? O talagang wala na itong pakialam sa mundo basta makita lamang ang anak niya? Shut up! Sigaw niya habang binubuhay ang pasyente niya. Iri pa, Scarlett, malapit na! Utos ni Cassandra habang nakasilip. Oh God, he's coming! Iri pa! Muli ay umiri si Scarlett. Tuloy, hindi na siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Gusto niyang makita ang kanyang anak, but what can he do? May pasyente siya na kailangang buhayin. Nang umayos na ang pagtibok ng pasyente niya, nagtungo naman siya kay Scarlett upang tignan ang pagitan nito. Lalabas na, babe! Iri pa! Utos niya dito, saka maling bumalik sa pasyente niya upang palitan naman ang kidney nito. Dinig niya ang pagbukas ng pinto ng OR at pumasok doon ang kapatid niya dahilan para makahinga siya ng maluwag. Thank God! Why the hell is she here? Tanong ni Alexandra, saka dumulog kay Scarlett. Binigyan lang niya ng tingin si Alexandra at kaagad naman ito iyong naintindihan. Okay, I'll do it, Scarlett. Tumango siya, saka tinuon ang sarili sa pasyente. Dinig niya ang pag-uutos ni Alexandra at Cassandra na umiri pa si Scarlett. At ilang saglit lang ang nakalipas nang marinig na niya ang anak niya. Napangiti siya.
Sabi niya ayaw niya ng maingay sa loob ng OR, pero ang ingay na ata ng anak niya ang pinakagusto niyang marinig. Nilingon niya si Scarlett na wala ng malay. "Thank you," bulong niya sa isip habang pinakatitigan niya ang namumutlang asawa. Nang magising si Scarlett, parang binugbog ang katawan niya sa sobrang sakit. Hindi pa rin pala kasaray ang katawan niya sa panganganak. Akala niya magiging madali na sa huli, pero hindi pa pala. Paglinga niya, katabi lang pala niya si Miguel na hindi man lang natinag sa paggalaw dahil abala ito sa bagong silang nilang anak. Napangiti siya na makita kung gaano kasayang asawa niya habang dinuduyan ng anak nila gamit ang bisig nito. Iniangat niya ang kanyang kamay at tinaplos ang ulo ng anak nila. "Hey!" bati sa kanya ni Miguel. "You awake?" Dahan-dahan siyang tumango. "Gusto mong hawakan si baby?" tanong ni Miguel. "Pwede na ba?" Miguel smiled. "Of course," sambit nito, saka binigay sa kanya ang bata na tinanggap naman niya. "Anong gusto mong ipangalan sa kanya? He is a boy." "Milo," aniya habang hawak ang munting kamay ng sanggol. "Milo Montemayor, that's a nice name," puri ni Miguel, saka hinaplos ang kanyang pisngi. "I am proud of you, babe. You really did good in there, though I hate to think that you deliver him inside the OR." She chuckled. "Yung kapatid mo ang tanungin mo. Dinala na lamang ako basta sa OR nang tanungin niya kung nasan ka." "I hate it when she is panicking. Hindi niya alam ang ginagawa niya." "Hayaan mo na. At least Milo is safe and sound." Another baby then?" Nakangising tanong nito. Pinandilatan niya lang ang asawa niya saka umirap. 3 na kasi ang anak nila. Ang panganay nilang si Messi, ang pangalawang si Sean, at ang pangatlo na si Milo. Baka hindi na niya kakayanin. Speaking of Messi and Sean, where are they anyway? "Where are the kids?" tanong niya kay Miguel. "Umuwi na. Natakot yata. Kasama mga pinsan niya daw. So a ghost, kaya pinasabay na kay mommy. Doon muna sila sa bahay ni mommy matutulog." Tumango siya. "Can I carry him again?" "Sure." Kagad na kinuha ni Miguel ang sanggol sa kanya at muling idinuyan. Pinagmasdan lamang niya mag-ama niya. Kita sa mukha ni Miguel na masaya ito. "Babe?" kapag kuway tawag niya rito, dahilan para balingan niya ng asawa. "I love you." Miguel smiled. "I love you more, babe. When I saw you, I love you more. I did not mean I love you more than you love me. I mean I love you more than the bad days ahead of us. I love you more than the fights we will ever have. I love you more than the distance between us. I love you more than the obstacles that could try and some between us. I love you the most." A tear escaped from her eyes. Napakaswerte niya sa asawa niya. Wala na siyang mahihiling pa. Sobra-sobra na si Miguel at ang mga anak niya para sa kanya. Noon, hanggang pangarap lamang niya ang binata. Hanggang tingin na hindi niya inaasahang mahahagkan at mayayakap niya. They have been living as husband and wife for 6 years now. At sa panahong nagdaan, walang araw na hindi sa kanya pinaramdam ng asawa kung gaano siya nito kamahal. She is happy to have a husband like Miguel. Wala na siyang mahihiling pa. Right now, she had everything she could ask for. It wasn't a long list, but it was a satisfying one. Starting with the people whom she loved, and the most. And that will be her husband and their 3 children. Naging masaya ang kanilang pagsasama, makalipas ang maraming taon. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Wala nang mahihiling pa si Scarlett. Napakaswerte niya sa kanyang asawa at 3 anak. At dito na po nagtatapos ang 21 kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y hindi kayo magsawang subaybayan ang susunod ko pang mga kwento. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Miguel at Scarlett. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!